Kabanata 111 hanggang 120. Mga labi ng sinaunang kabihas ng paglinang. Ang dahilan kung bakit espesyal ang unggoy sa grupo ay nalaman ni Yang Yian na ang unggoy ay mas malaki lang ng kaunti kay Dao or Ziyang sa laki ng katawan, at ang buhok nito ay iba sa ibang unggoy. Ang iba pang mga unggoy ay may kulay abo-dilaw na buhok at mas malaki ang sukat, habang ang unggoy ay may gininto ang buhok, na katulad ng buhok ni Dao or Ziyang. Mayroong dalawang iba pang mga katangian, ang unggoy ay may isang bangkos ng puting buhok sa noo at isang pares ng mga gininto ang mata, hindi katulad ng iba pang mga unggoy na ang mga mata ay sobrang pula. Ang panghuli at pinakamahalagang punto ay ang unggoy ay nasa likod na grupo, napapaligiran ng iba pang mga unggoy sa gitna, at lahat sila ay naglalayo. Kaya ipinasya ni Yang Yian na ang unggoy ang dapat na maging hari ng unggoy ng grupo, sa pag-iisip na hanggat nahuhuli ang hari ng unggoy, ang iba pang mga grupo ng unggoy ay madaling makitungo. Gaano man ito kalakas, ito ay isang hayop lamang na may kaunting espiritualidad, hindi ang espiritual na hayop na umiiral sa mundo ng paglilinang na binanggit ng Panginoon. Kung ito ay isang espiritual na hayop, ito ay magiging napakalakas, at si Yang Yian ay matatakot pa rin, ngunit hindi siya natatakot sa isang grupo ng mga ordinaryong unggoy. Huminga ng malalim, ipinalibot ni Yang Yian ang kanyang chi sa kanyang buong katawan, handang ipagsapalaran na muling tamaan ng mga bato ng mga unggoy, at sumugod upang mahuli ang hari ng unggoy. Matapos sabihin kay Dao or Xiang na magtago at huwag lumabas. Mabilis na sumugod si Yang Yian patungo sa grupo ng unggoy sa pasukan ng kuweba. Sa loob lamang ng mahigit 40 metro, sumugod siya sa grupo ng unggoy sa loob ng 10 metro sa wala pang 10 paghinga. Tumili. Sa oras na ito, ang mga unggoy ay nagpakawala ng mahabang iyak. Nakita ni Yang Yian na talagang ang golden-haired na unggoy ang nag-uutos, at 100% siyang sigurado na iyon ang hari ng unggoy. Tulad ng isang mahabang sigaw ng hari ng unggoy. Isang grupo ng mga unggoy ang bumato sa kanya sa isang iglap. Tumili. Ang sigaw ng mga unggoy ay sinasabayan din ng kanyang mga tenga, na para bang natatakot silang sumugod si Yang Yian. Sa isang iglap, si Yang Yian ay tinamaan ng higit sa 10 bato, na nagpangiti sa kanyang bibig. Sa kabutihang palad, sa pagprotekta ng chi sa kanyang buong katawan, ang mga batong ibinabato ng mga unggoy ay hindi maaaring magdulot ng malaking pinsala sa kanya. Sa kanyang mabilis na bilis, hindi nagtagal ay sumugod siya sa grupo ng unggoy. Kaway-kaway ang mga kamay, sinampal niya ang mga unggoy na nasa harapan niya at dumiretso sa Monkey King sa grupo ng unggoy. Marahil ay naramdaman niya ang panganib, at nang sumalakay si Yang Yian, ang gininto ang buhok na hari ng unggoy ay nagpakawala ng mahabang dagandong at agad na gustong tumakbo sa yungib. Ngunit si Yang Yian ay nanganganib na matamaan ng mga bato para lamang mahuli siya, kaya paano niya ito hahayaan na makatakas? Sa malamig na ungol, tumalon siya. Sa sumunod na sandali, hinawakan niya ng isang kamay ang leeg ng haring unggoy. Tumili. Tumili, tumili. Ang grupo ng unggoy ay agad na sumabog, at ang mga unggoy ay nagkalat sa takot, na gumawa ng nakakainis na dagandong. Ang golden-haired Monkey King sa kanyang kamay ay gumawa rin ng sunod-sunod na mabilis na tawag. Ang kanyang mga paa ay kontrolado at sinunggaban ng random. Ngunit nahuli sa kamay ni Yang Yian, ang kapalaran nito ay tiyak na mapapahamak. Ang mga unggoy sa paligid niya ay hindi na nang ahas na salakayin si Yang Yian, ngunit nagkalat na lamang sa paligid, nakatitig kay Yang Yian at umuungal. Pagkatapos ng lahat, sila ay isang grupo ng mga ligaw na unggoy, at sila ay natatakot sa mga tao. Hinawakan ni Yang Yian ang Golden Monkey King at tumawa, hiniling sa iyo ng patay na unggoy na bigyan mo ako ng mga utos na batuhin ako. Kapag lumipat ka ulit, babaliin ko ang leeg mo. Siya gumamit ng ilang puwersa sa kanyang kamay habang nagsasalita, at ang unggoy ay tumigil sa pag-ungol at huminto sa pag-abot upang sunggaban si Yang Yian. Ang mga unggoy sa pasukan ng kuweba ay tumahimik din, na lumayo kay Yang Yian, na may takot sa kanilang mga mata. Sa oras na ito, si Daor, na nagtatago sa likod ng isang malaking puno sa di kalayuan, ay naging dilaw na anino, tumalon at damapo sa balikat ni Yang Yian. Sa pagtingin sa mga unggoy, nagpakawala siya ng isang lagaslas na dagandong mula sa kanyang bibig, at mukhang isang soro na nagpapanggap na makapangyarihan, na nagpatawa at nagpaiyak kay Yang Yian. Pagkatapos ay tumalon si Daor sa braso ni Yang Yian na hawak ang hari ng unggoy, itinaas ang kanyang maliliit na paa at sinampal ang haring gintong unggoy. Tumili. Ang gintong haring unggoy ay umungal, at halatang hindi siya nasisiyahan sa pagsampal ni Daor. Ngunit si Daor ay parang naghihiganti, mayabang. Mapait na ngumiti si Yang Yian at pinigilan si Daor na tapikin ang ulo ng golden-haired Monkey King. Natakot siya na ang mga kilos ni Daor ay magagalit sa mga unggoy na nanunood at sila ay atakihin ng grupo. Si Daor Xiang, na mukhang mapagmataas, ay umungal sa golden-haired Monkey King ng 2 beses, tumalon mula kay Yang Yian, at sinenyasan si Yang Yian na pumasok sa kuweba. Napaka-humane ng ekspresyon niya, at naglalaway siya.
Ang kanyang likas na katangian bilang isang foodie ay malinaw na nahayag. Walang magawa si Yang Yian kay Daor. Kahit hindi sabihin ni Daor, papasok siya at tingnan kung ano ang nasa yungib na binabantayan ng mga unggoy na ito. Ang buong kuweba ay mukhang napakadilim, ngunit hindi ito nakaapekto sa paningin ni Yang Yian. Sabik si Daor na manguna sa harapan. Mabagal na lumakad si Yang Yian, hawak ang golden-haired Monkey King sa kanyang kamay, at isang grupo ng mga unggoy ang sumunod sa kanyang likuran ng mahigit 10 metro. Ito ay isang kakaibang kombinasyon at naglakad sa kailaliman ng yungib. Matapos maglakad ng halos 100 metro sa isang tuwid na linya, isang mahinang liwanag ang lumitaw sa kalangitan. Ito ay isang pulang ilaw. At may alon din ng init na dumarating sa kanya. Gumalaw ang puso ni Yang Yian, at naisip niya sa kanyang sarili, mukhang ang kuwebang ito ay maaliwalas, may mga heatwave at pulang ilaw, maaari ba itong bulkan? Sa pag-iisip ng ganito, hindi nagtagal sa paglalakad, may lumitaw na magma pool sa kanyang harapan. Ito ay hindi masyadong malaki, na may diameter na halos 10 metro. Ang buong pool ng magma ay bumubula ng apoy. Pagkatapos maglakad dito, mas lumaki rin ang espasyo ng kuweba, parang Tianre Cave na mahigit 100 metro, 10-10 metro ang taas. At sa itaas ng magma pool ay may malaking butas na may diameter na higit sa 1 metro. Diretsyong umakyat, tumangala si Yang Yiu at nakita niya ang asul na langit sa labas. Ito ay simpleng natural na exhaust vent. Hindi nakakagulat na ang kuweba ay hindi mamasa-masa, ngunit napakatuyo, at may simoy ng hangin, na nagpapadalisay sa espasyo ng buong kuweba at hindi man lang mapurol. Sa kuwebang ito ng Tianre na halos 160 o 170 metro kwadrado, ang magma pool na may diameter na mas mababa sa 10 metro ay matatagpuan sa silangan, na sumasakop sa isang sulok. Ito rin ang magma pool na naglalabas ng liwanag at nagbibigay liwanag sa buong malaking kuweba. Sa sandaling ito, isang simoy ng hangin ang pumasok mula sa tuktok ng kuweba, at ang ilong ni Yang Yiu ay napuno ng nakakalasing na aroma ng alak sa isang iglap. Sa pagbabalik tanaw, nakita niya na mayroon ding isang maliit na pool na may diameter na 3 metro sa hilaga, na puno ng isang pool ng tubig. Sa maliit na lawa na ito, mayroong lahat ng uri ng prutas. Ang mayaman at nakalalasing na aroma ng alak ay nagmumula sa maliit na lawa na ito. Isang kidlat ng kidlat ang dumaan sa isipan ni Yang Yian, at bigla niyang naalala ang isang uri ng alak na naitala sa isang ligaw na aklat ng kasaysayan na nakita niya sa aklatan. Nakatingin sa unggoy sa kanyang kamay at pagkatapos ay sa grupo ng unggoy sa likod niya na lumayo sa kanya, naisip ni Yang Yian kung ano ang maliit na lawa ng tubig na ito. Alak ng unggoy. Ang alak ng unggoy, sinasabing ang mga unggoy sa kabundukan ay pumitas ng daan-daang prutas sa isang kuweba, karaniwan ay isang butas ng puno, upang mag-imbak ng pagkain sa taglamig, ngunit kung walang kakulangan ng pagkain sa taglamig sa panahon, ang mga unggoy ay makakalimutan na sila ay nag-imbak ng isang kuweba ng daan-daang prutas, at pagkatapos ay ang kuweba ng daan-daang mga prutas ay unti-unting magpapaasim ng 100 prutas, at pagkatapos ay unti-unting magbuburo ng 100 prutas, at pagkatapos. Ang ganitong uri ng ligaw na paggawa ng serbesa ay talagang isang pagkakataon, at ang tunay na alak ng unggoy ay nagkakahalaga ng 1,000 ginto. Ayon sa nabanggit, ang alak ng unggoy ay simpleng bagay na maaaring makaharap ngunit hindi maabot. Ang tinatawag na monkey wine ngayon ay isang fruit wine na natitimpla sa pamamagitan ng pagdurog ng ilang uri ng prutas at pagkatapos ay artificial na pagbuburo ng mga ito, na malayo dito. Ang tunay na alak ng unggoy ay tumatagal lamang ng isang panahon, at habang lumilipas ang panahon, unti-unting nababawasan ang alak. Ito ay mas mahirap makakuha ng monkey wine. Bukod dito, ang alak ng unggoy ay ang pinakamahusay kapag ito ay unang fermented. Ang unti-unting tumutulo ay ang asensya ng mga fermented na prutas. Ito ay hindi kailanman nabulok, ngunit pinasam lamang. Ngunit ang alak pagkatapos tumulo ay may kwento. Ang unang patak ay ang katas ng daan-daang prutas, at ang pagtitipon ay tinatawag na daan-daang fruit wine. Kapag walang juice na tumutulo, ito ay tinatawag na monkey wine o monkey wine pagkatapos kolektahin ang lahat ng fermented juice. Kung tungkol sa pag-ibig ng mga unggoy sa alak, ito ay naitala sa mga aklat ng kasaysayan. Si Gao Yu, isang scholar ng Eastern Han Dynasty, ay nagkomento sa ilalim ng pangungusap na, alam ng orangutan ang nakaraan ngunit hindi ang hinaharap, sa Fanlunpian ng Hua Inanzi, ang orangutan ay gumon sa alak. Nag-aaway ang mga tao sa alak. Umiinom sila ngunit hindi makapagpahinga. Hindi nila alam na dapat pala silang lasing at patayin ang kanilang mga katawan. Ngayon isipin mo ito, bukod sa mga tao na nakakagawa ng alak, tila ang mga unggoy sa mundo ng hayop ay nakakagawa din ng alak. Mayroong lahat ng uri ng ligaw na prutas na pinagsama-sama, kasama ang espesyal na kapaligiran ng kuweba na ito, na nagpapahintulot sa mga ligaw na prutas na mag-ferment, at ang maalamat na alak ng unggoy ay ipinanganak. Nagsimulang maging berde ang mga mata ni Yang Yiu nang maisip niya ito.
Hindi niya inaasahan na may ganitong pagkakataon ngayon. Ayon sa mga pangunahing talaan, ang alak ng unggoy ay hindi lamang alak, ngunit isa ring mahalaga. Malaki ang benepisyo nito sa katawan ng tao pagkatapos itong inumin. Sa isang sulyap, maraming kakaibang bulaklak at halaman ang tumutubo sa buong natural na kuweba, at mayroon pang isang mesang bato sa timog. Nang tumingin sa kanlurang sulok, nagulat si Yang Yiyo. May nakita talaga siyang kalansay na nakaupo na ang 5 elemento ay nakaharap pataas. Simpleng damit lang ang suot niya, hindi naman bulok. Ito ay malinaw na ang posture ng skeleton na ito ay isang meditation posture. Ito ay eksaktong kapareho ng noong siya ay nagmumuni-muni sa panahon ng paglilinang. Naisip ni Yang Yiyo sa kanyang isip, ito ay dapat na isang cultivation cave, tama ba? Ang taong ito ay maaaring isang sinaunang magsasaka. Sa madaling salita, ang kuweba na ito ay relic ng sinaunang sibilisasyon sa paglilinang. Chapter 112, Alchemist si Kung Yuan from the Mountain and Sea Realm. Matagal nang sinabi ni Master Yun Changxi na maaaring mayroong relics ng cultivation sa Earth pagkatapos makita ang Dragon Bone sa ilalim ng Fairy Pond. Ngayong nakikita ang meditating skeleton na ito, natukoy ni Yang Yiyo na ang kuweba na ito ay ang relic ng sinaunang sibilisasyon sa paglilinang. Kung ikukumpara sa pagkalasing ng alak ng unggoy, interesado pa rin si Yang Yiyo sa balangkas na ito. Dahil bihira ang isang magsasaka na lumitaw sa Earth, syempre, naisip niya lang iyon sa kanyang isip, at naisip na ang kalansay ay isang magsasaka, o maaaring ito ay isang sinaunang martial artist. Si Daoer Xiangxiang, isang mahilig sa pagkain, ang unang tumakbo ng ligaw patungo sa pool ng alak ng unggoy, nakahiga sa gilid ng pool at isinubsob ang kanyang maliit na ulo sa alak ng unggoy. Naging sanhi ito ng sunod-sunod na kakaibang ingay ng Golden Monkey King sa kamay ni Yang Yiyo, at ang mga unggoy sa likod niya ay naghiyawan din, na parang nagrereklamo na ninanakaw ni Daoer ang kanilang alak ng unggoy. Malamig na sumangot si Yang Yiyo at muling kinurot ang leeg ng Golden Monkey King, dahilan para tumigil ito sa pag-ungol sa sakit. Tumahimik din ang grupo ng mga unggoy sa likod niya, na nakalayo pa rin kay Yang Yiyan, pinapanood si Daoer na umiinom sa tabi ng pool. Alam ni Yang Yiyan na si Daoer ay sakam, ngunit wala siyang pakialam. Anyway, hindi niya naubos ang isang malaking pool ng monkey wine, kaya diretso siyang naglakad papunta sa skeleton para manood. Nakaupo ang kalansay sa isang batong kama. Maliban sa isang sinaunang purple gold na damit na hindi nabubulok, ang buong katawan ay kalansay lamang, walang iba. Bilang kagandahang loob, yumukod si Yang Yiyan sa taong ito at sumamba ng 3 beses. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos niyang sumamba, nalaglag ang kalansay. Ang biglaang pagbabago ay natakot sa kanya, at mabilis niyang pinagdikit ang kanyang mga kamay at yumuko, na nagsasabing, Senyor, mangyaring huwag mo akong sisihin. Hindi sinasadyang napadpad ako sa isang treasure land. Please don't blame me, siya. Nagdasal sandali, at pagkatapos ay bumangon, ngunit sa isang kisap mata, nakita niya ang isang linya ng mga salita sa kama. Lumapit siya at hinaypa ng alikabok, at nakita niya ang isang talata ng mga tradisyonal na karakter na Chino na nakasulat dito, ang mga nakatakdang magkasama ay maaaring tingnan ng mga Jade Sleep, at magkakaroon ng pagkakataong maregaluhan sa loob. Nadulas si Jade. Ano ba yan? Nagulat na sabi ni Yang Yiyo sa sarili. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang boses ng kanyang Panginoong si Yun Changxi ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, na nagsasabing, ikaw na tamad na tanga, ang mga Jade Sleep ay mga tagadala ng mga magsasaka upang magtala ng iba't ibang impormasyon, tulad ng mga aklat na ginagamit ng mga ordinaryong tao. Hiniling sa iyo ng iyong master na basahin ang mga talaan ng mga klasikong iyon na may kaugnayan sa paglilinang, ngunit hindi mo lang binasa. Kung nabasa mo ang mga ito, paanong hindi mo alam ang tungkol sa mga Jade Sleep? Nakakahiya talaga. Nang marinig ang mga salita ng master, bihirang mamula ang mukha ni Yang Yiyo, ngunit matigas pa rin niyang sinabi, matanda, ang iba't ibang class A ko ay hindi mga pamamaraan ng paglilinang, hindi mahalaga, pinili kong basahin ang mga kapakipakinabang na bagay, okay. Hindi niya natapos ang pagbabasa ng ilan sa mga klasikong ipinasa ng kanyang master. You little brat, matigas pa rin ang ulo mo. Sinasabi ko sa iyo na sa mundo ng paglilinang, ang kaalaman ang pinakamahalagang bagay. Halimbawa, ngayon, hindi mo man lang alam ang tungkol sa mga Jade Sleep. Kung ipagkalat mo ito, hindi ka ba pagtatawanan ng mga tao? At saka, ang mga bagay na nakatala sa Cultivation Encyclopedia na binigay ko sa iyo ay may kinalaman lahat sa cultivation. Ito ay upang palawakin ang iyong pananaw. Halimbawa, ilang halaman ang alam mo tungkol sa mga halamang tumutubo sa kuwebang ito. Sinasabi ko sa iyo na ang mga halamang ito ay pawang mga espiritual na gamot. Kung pamilyar ka sa kumpletong koleksyon ng mga aklat ng paglilinang, maaari mong makilala ang mga espiritual na gamot na ito sa isang sulyap, at maaari mo ring malaman ang kanilang mga katangian at gamit. Tandaan, kung minsan ang kaalaman at pananaw ay makapagpapanatiling buhay sa mundo ng paglilinang.
Mayroong lahat ng uri ng mga bagay sa mundo, lalo na sa mundo ng paglilinang. Mayroong hindi mabilang na mga kakaibang bagay na umiiral. Minsan maaari mong hindi sinasadyang makahanap ng isang maliit na insekto. Kung hindi mo alam, hindi mo lang ito iiwasan, kundi lalapitan mo rin. Gayunpaman, kapag nilapitan mo ito, ang insektong ito ay kukuha ng iyong buhay. Kahit na ang ilang mga halaman ay maaaring maging invisible at pumatay ng mga tao, ngunit hindi mo sila kilala, at mamamatay ka ng 100 beses nang hindi nalalaman. Kung mayroon kang isang malawak na base ng kaalaman, maaari mong ganap na maiwasan ang mga ito. Sabihin mo sa akin, walang silbi ba ang mga claws eco ng kumpletong mga gawa ng paglilinang? Dahil pinagalitan ng malakas ng master, si Yang Yiyu ay natahimik at nahihiya sa kanyang puso. Alam niyang totoo ang bawat salitang sinabi ng amo. Sa ganitong paraan, ang karanasan ay talagang mahalaga. Sa pag-iisip nito, tumawa siya at sinabing, huwag kang magalit, matanda. Alam kong nagkamali ako. Babasahin ko ang lahat ng mga talaan ng kumpletong mga gawa ng paglilinang at itatala ang mga ito sa aking isipan. Hinding-hindi kita ipapahiya sa hinaharap. Aminin mo ang iyong mga pagkakamali at itama ka agad. Sa bagay na ito, ikaw ay halos kapareho ng iyong Panginoon. Well, not bad, nasiyahan si Yun Changxi. Pagkatapos ay sinabi ni Yang Yian, hiniling sa akin ni Master na basahin ang Jade Sleep, ngunit walang Jade Sleep maliban sa skeleton. Ang Jade Sleep ay gawa sa Jade, isang maliit na parisukat na piraso ng Jade. Mahahanap mo ito sa balangkas na ito. Nalaglag ito noong sinamba mo ito. Ito ay isang palatandaan. Mabagal na sabi ni Yun Changxi. Pagkatapos ay tumingin si Yang Yian sa mga nagkalat na buto, at nakakita nga ng isang hugis parihaba na piraso ng Milky White Jade na 1 pulgada ang haba at 1 pulgada ang kapal sa ilalim ng balangkas. Sa oras na ito, sinabi ng Master, mag-concentrate sa Jade Sleep, at pagkatapos ay i-activate ang totoong chi para makita mo ang nilalaman sa loob. Nang marinig ito, nag-concentrate si Yang Yian sa pagtingin sa Jade Sleep. Sa katunayan, ito ay kapangyarihan ng pag-iisip. Sinasabi sa pamana ng paglilinang na kung mas malakas ang paglilinang, mas malakas ang kapangyarihan ng pag-iisip, at sa huli ito ay mag-evolve sa espiritual na kamalayan. Ayon sa teorya, kailangan niyang linangin hanggang sa yugto ng pagbuo ng pundasyon o sa itaas upang magkaroon ng espiritual na kamalayan. Ang ilang makapangyarihang magsasaka ay maaaring gumamit ng espiritual na kamalayan upang salakayin at kontrolin ang mga iniisip ng iba, na lubhang nakakatakot. Sa pangkalahatan, sa mundo ng paglilinang, ang mga alchemist, mga tagapagpino ng armas at mga katulad na tao ay kadalasang may mas malakas na kapangyarihang pangkaisipan o espiritual na kamalayan kaysa sa mga ordinaryong magsasaka, dahil sa paglilinang ng isa, kailangan mong kontrolin ang maraming bagay, at kung walang malakas na espiritual na kamalayan, ito ay magiging lubhang nakakapagod. Nang i-concentrate ni Yang Yiyu ang kanyang mental power at hinihimok ang totoong enerhiya sa Jade Sleep, bigla niyang naramdaman na hinayla siya ng puwersa. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa isang malabo na mundo. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nasa edad 40, nakasuot ng mahabang Daoist robe. Sa unang tingin, mukha siyang matandang gwapong lalaki. Bago makapagtanong si Yang Yiyu, sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, dahil nabuksan mo ang Jade Sleep at dumating sa mundo ng kamalayan, nangangahulugan ito na nakaupo na ako sa pagmumuni-muni. Alam kong may mga tanong ka sa sandaling ito, ngunit makinig ka sa akin. Hindi ako kaluluwa o totoong tao. Isa na lang akong alaala na natitira sa Jade Sleep. Ang pangalan ko ay si Kung Yuan, isa akong alchemist mula sa Mountain and Sea Realm. Dumating ako sa labas ng mundo, na siyang mundong ginagalawan mo, para humanap ng material na alchemy para iligtas ang aking minamahal. Siya ay Nalasan, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ko siya mahanap. Sa halip, siya ay hinabol ng mga kalaban sa labas. Sa huli, tumakas ako sa kuweba na ito at pinasuko ang isang pares ng mga unggoy upang pangalagaan ang aking pang-araw-araw na buhay, ngunit hindi ko pa rin natatakasan ang kapalaran ng pag-upo at pagkamatay. Tadhana, kahit hindi ko alam kung sino ka, tadhana na ang magkita tayo. Maaari akong magbigay sa iyo ng isang paraan ng paglinang ng espiritual na kapangyarihan, at nag-iwan din ako ng 3 recipe ng tableta at ilang mga spirit stone. Sana lang kung makakapunta ka sa Mountain and Sea Realm sa hinaharap, pumunta sa Ice and Snow Palace at magdala ng mensahe sa isang batang babae na nagngangalang Zia Chan para sa akin. Sabihin mo lang na ako, si Kung Yuan, ay walang silbi, at umaasa na makabawi sa kanya sa kabilang buhay, hayaan siyang mabuhay ng maayos, huwag mag-isip ng paghihiganti, sabihin mo sa kanya na ikinalulungkot ko ang kanyang ina. Pagkatapos magsalita ni Kung Yuan, ang isang bahagi ng memory image niya ay agad na naging starlight. Umalis din si Yang Yiyu sa mundo ng dagat ng kamalayan. Ang mundong pinasok niya ay ang tunay niyang dagat ng kamalayan. Pagkatapos ay sumakit ang kanyang ulo, at mga makakapal na salita ang lumitaw sa kanyang isipan.
Ito ay ang Yuan Shanjing na ibinigay sa kanya ni Si Kung Yuan upang linangin ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, natunaw ni Yang Yi ang Yuan Shanjing na ito at tuwang-tuwa siya. Hindi niya inaasahan na ang Yuan Shanjing na ibinigay sa kanya ni Si Kung Yuan ay maaaring linangin mula sa Qi refining stage. Ay isang pamamaraan na partikular para sa paglinang ng kapangyarihang pangkaisipan o espiritual na kamalayan. Hindi lang iyon, ang Yuan Shanjing ay may kabuuang 9 na antas, at sa bawat oras na linangin mo ang isang antas, maaari kang gumamit ng mental power technique na talagang napakalakas. Mayroong kabuuang 9 na diskarte, kabilang ang mga paraan ng pag-atake, pagtatanggol, kontrol, at iba pa. Na talagang kahanga-hanga. Siyempre, alam din niya na ang ganitong uri ng pamamaraan partikular para sa paglinang ng kapangyarihang pangkaisipan ay napakahirap isagawa. Tulad ng para sa pamamaraan na maaaring partikular na linangin ang kapangyarihan ng pag-iisip, kahit na ang kanyang kahanga-hangang master na si Yun Changxi ay wala nito. Sinabi niya na hindi kailanman nagkaroon ng isang pamamaraan para sa paglinang ng kapangyarihang pangkaisipan sa mundo ng paglilinang. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng Yuan Shanjing. Pagkatapos, inilipat ni Yang Yiyu ang kalansay o ang bangkay ni Si Kung Yuan, at biglang sinampal ang batong kama. Boom! Sa susunod na sandali, ang batong kama ay nahati sa 2 hati, na nagpapakita ng isang kahoy na kahon na higit sa 1 talampakan ang haba. Ito ang yaman na iniwan sa kanya ni Si Kung Yuan. Kabanata 113 Maling sinisiko ang guro. Ayon kay Si Kung Yuan, ang maliit na kahon na gawa sa kahoy ay naglalaman ng 3 mga recipe, ilang mga espiritual na bato na narinig ni Yang Yian sa unang pagkakataon, at isang token para sa pagpunta sa Ice and Snow Palace sa hinaharap. Matapos buksan ang kahon na gawa sa kahoy, nakita ni Yang Yian ang 3 recipe sa loob nito. Ang unang recipe ay isinulat na may 3 salitang, Pei Yuan Dan, na talagang ikinagulat ni Yang Yian. Isang tao sa sinaunang martial arts world ang sadyang nagpakalat ng balita na mayroon siyang recipe para sa Xiao Pei Yuan Dan, ngunit ngayon ay nakakuha na talaga siya ng recipe para sa Pei Yuan Dan. Bagamat mukhang magkatulad ang mga recipe para sa Xiao Pei Yuan Dan at Pei Yuan Dan, may isip niyang Yian na ang recipe para sa Pei Yuan Dan na iniwan ni Si Kung Yuan ay dapat ang pinaka-authentic na recipe. At ang recipe para sa Xiao Pei Yuan Dan na ipinakalat sa sinaunang martial arts world ay maaaring may kinalaman sa Si Kung Yuan. Pagkatapos ng lahat, ayon kay Si Kung Yuan, pagkatapos niyang lumabas sa Shunhai Realm 800 taon na ang nakalilipas, nakatagpo siya ng mga kaaway na mula rin sa Shunhai Realm. May kaugnayan ba ito sa kasalukuyang sinaunang martial arts world? Naisip ni Yang Yian na dapat mayroong ilang koneksyon. Marahil ang maliit na Pei Yuan Pill sa sinaunang martial arts world ay isang pinasimple at hindi kumpletong bersyon ng Pei Yuan Pill sa kamay ni Si Kung Yuan. Matapos makuha ang unang recipe ng Pei Yuan Pill, gumaan ang pakiramdam ni Yang Yian. Kung hindi, iisipin na mayroon siyang recipe ng maliit na Pei Yuan Pill kahit wala siya nito. Siya, hahabulin para nakawin ang recipe. Ito ay magiging isang pagkawala. Pagkatapos ay tiningnan niya ang epekto ng Pei Yuan Pill at nalaman na isa lamang itong uri ng tableta para sa mga cultivator sa Qi refining stage. Ang anumang recipe ng tableta na may isip niya ay mas mahusay kaysa sa recipe ng Pei Yuan Pill ni Si Kung Yuan. Gayunpaman, ang recipe ng Pei Yuan Pill ng Si Kung Yuan ay mayroon ding kalamangan na ang espiritual na gamot ay matatagpuan sa Earth, na isang praktikal na recipe para kay Yang Yian. Ang pangalawang recipe ay tinatawag na Ken Tidan, na isang recipe para sa pagpapalamig ng katawan at kaluluwa. Ito ay angkop din para sa mga magsasaka sa Qi refining stage. Matapos basahin ito, naantig si Yang Yian. Kung ang formula ng pill na ito ay pino, ito ay isang magandang bagay para sa mga sinaunang martial artist, dahil ang martial arts mismo ay nakatutok sa tempering ng katawan. Naisip niya na maaari niyang pinuhin ito at pagkatapos ay gamitin ito sa pag-recruit ng mga sinaunang martial artist para bumuo ng sarili niyang puwersa. Naniniwala siya na hanggat lumabas ang tempering pill, ito ay magiging isang hindi mabibaylang kayamanan para sa mga sinaunang martial artist na talagang kulang sa mana. Ito ang magiging pinakaangkop na sandata para makakuha ng mga tagasunod. Ang espiritual na gamot na kinakailangan para sa tempering pill ay ang panggamot na material na matatagpuan sa Earth. Nang buksan ni Yang Yian ang ikatlong formula ng tableta, namula ang kanyang mukha. Ang pill formula na ito ay isang dispensable chicken pill formula para sa kanya. Dahil ang formula ng pill na ito ay tinatawag na Jinglong pill, kung tuwirang sabihin, ito ay isang tableta na nagpapataas ng lakas ng mga lalaki. Nakasaad dito na ito ay isang tableta para sa mga magsasaka na nagsasagawa ng dalawahang pamamaraan ng paglilinang. Nadama ni Yang Yian na hindi niya kailangan ang ganitong uri ng elixir, ngunit pagkatapos pag-isipan ito, naisip niya na maaari itong magamit upang kumita ng pera. Ito ay isang magandang elixir. Ang pangunahing punto ay ang mga kinakailangan para sa espiritual na gamot ng Jinglong Dan,
ay napakababa, na nangangahulugan na ang gastos ay mababa. Kung ito ay pino at ibebenta sa mga mayayamang negosyanteng nangangailangan, tiyak nakikita ito ng malaki. Ang formula ng Guyuan wine na ibinigay niya kay Liu Ziki, bagamat mapapabuti din ito ang bisa ng kaginhawahan ng mga lalaki, ay hindi tiyak. Ang epekto ng alak ng Guyuan ay pangunahin upang mapunan ang qi at dugo ng katawan, na masasabing isang Chinese medicinal wine. Gayunpaman, ang Jinglongdan ay isang elixir na partikular para sa kakayahan ng mga lalaki, kaya naisip ni Yang Yian na pinakamahusay na gamitin ito upang kumita ng pera. Bakit si Sikung Yuanshen, ang alchemist sa Shanghai Realm, ay gumawa lamang ng 3 elixir recipe para sa paglilinang ng qi refining period? Naisip ni Yang Yian na baka siya ay masyadong kuripot. Matapos sabihin sa kanyang Panginoon ang tungkol sa ideyang ito, isinumpa siya ng kanyang Panginoon na si Yun Changxi, ikaw na munting bastard, sa tingin mo ba ay repolyo ang mga formula ng tableta at mga alchemist? Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, kahit na sa malawak na mundo ng paglilinang, ang mga formula ng tableta at alchemist ay kakaunti ang mga bagay at propesyon. Ang Sikung Yuan na ito ay dapat na alchemist ng iyong maliit na mundo. Ito ay sapat na mabuti para sa kanya na magkaroon ng 3 mga formula ng tableta. Huwag isipin na ang mga formula ng tableta ay repolyo dahil lamang sa daan-daan o libu-libo ang naipasa ng iyong master. Dapat mong malaman na ang iyong Panginoon ay may antas ng paglilinang ng isang nakakalat na walang kamatayan ng 12 kapigatian, at ang mga formula ng tableta na ipinasa niya sa iyo ay ang akumulasyon ng 10,000 taon ng koleksyon ng iyong Panginoon, na kinabibilangan din ng pagkawasak ng ilang mga dinastiya ng paglilinang, 12 ng mga sekta ng alchemy, at iba pa. Upang maipon. Kaya dapat kang makontento, magsanay ng husto sa hinaharap, maging mabait sa iyong Panginoon, at ibalik ang iyong Panginoon sa mundo ng paglilinang sa lalong madaling panahon, maintindihan mo. Pinagpapawisan si Yang Yiyo nang marinig niya ang mga salita ng kanyang Panginoon, ngunit naunawaan din niya na talagang isang pagpapala para sa kanya ang makilala ang isang kahangahangang master. Paulit-ulit lang niyang naipapangako sa kanyang amo na siya ay magsisikap na linangin at matupad ang inaasahan ng kanyang amo, na nagbigay sa matanda ng isang malaking mangkok ng sabaw ng manok para sa kaluluwa, na nagpapasaya sa kanya saglit. Pagkatapos ay nagtanong si Yang Yiyo, Guro, alam mo ba ang Mountain at Sea Realm? Hindi ko alam. Ang mundo ng paglilinang ay napakalawak at misteryoso. Sa madaling salita, ang iyong mundo ay isang maliit na planeta, na kasama rin sa malawak na mundo ng paglilinang. Kadalasan, may maliliit na mundo o kahit malalaking mundo na nakatago sa mga planeta. Sa palagay ko, ang Sikung Yuan ay mula sa isang maliit na mundo o malaking mundo sa iyong planeta. Naku, rookie ka lang sa ikalawang antas ng qi refining. Hindi mabuti para sa iyo na malaman ang mga bagay na ito, at ito ay isang gawa-gawa pa sa iyo. Sa pangunawa ng iyong Panginoon, ang Sikung Yuan ay isang magsasaka sa yugto ng Jindan, na 100,000 milya na mas mataas kaysa sa iyong paglilinang. Maaari siyang pumasok at lumabas sa malalaki at maliliit na mundo o sa lihim na mundo, ngunit hindi mo magagawa. Kaya huwag masyadong mag-isip. Tungkol naman sa kanyang ipinagkatiwala, hindi pa huli ang lahat na hahawakan mo ito para sa kanya kung magkakaroon ka ng pagkakataon sa hinaharap. Kung wala kang pagkakataon, wala kang magagawa. Pag-isipan ito. Sino ang humiling sa kanya na huwag sabihin sa iyo kung nasaan ang Mountain and Sea Realm? In the final analysis, nalilito siya, di ba? Puno ng kawalang interes ang boses ni Yun Changxi. Bawat 3 pangungusap at kalahati ay hindi mapaghihiwalay sa paghiling kay Yang Yiyo na magsanay ng mabuti at huwag pansinin ang iba pang mga bagay. Ikaw na matanda, dahil tinanggap ko na ang mga gamit niya, masama kung hindi ko siya tutulungan sa mga gawain niya, di ba? Hindi napigilan ni Yang Yiyo na imulat ang kanyang mga mata. Napakatanga mo, tapos sabihin mo sa akin, nasaan ang lupain ng bundok at dagat na binanggit niya. Alam mo ba maaari ka ring magsanay sa halip na mag-aksaya ng oras? Kapag mataas ang iyong cultivation, natural na makakatagpo ka ng ilang lihim na lugar. Isa-isang tinanong ni Yun Changxi si Yang Yiyo. Parang may sense ang sinabi mo, pero ayoko nang isipin pa. Mamaya ko na lang pag-uusapan. Tumango si Yang Yiyo. Pagkatapos, tumingin muli si Yang Yian sa kahoy na kahon at nakakita ng isang token na mukhang jade ngunit hindi jade, tulad ng bakal ngunit hindi bakal, at isang napakagandang jade hairpin. Ito dapat ang patunay na hiniling siya ni Sikung Yuan na pumunta sa Ice and Snow Palace para hanapin si Miss Zia Chan pagkarating niya sa Mountain and Sea Realm. Dagdag pa rito, may 3 batong jade na hugis diamante sa kahon, 2 sa mga ito ay kasing laki ng kamao ng isang sanggol, at ang isa ay kasing laki lamang ng walnut. Bagamat sila ay mukhang jade, sila ay transparent at kristal, na may kinang na dumadaloy at kumikislap sa loob. Bukod dito, nagkaroon ng malakas na espiritual na pagbabago sa pangunawa, na napakalaki. Naaalala ko na ang imahe ni Sikung Yuan ay nagsabi noon na mayroong 3 espiritual na bato, na dapat ay ang bagay na ito. Kinuha ko ang pinakamaliit sa kamay ko.
Nang tatanungin ko pa sana ang aking Panginoon kung ano ang espiritual na bato, hindi ko inaasahan na ang kaliwang braso ko ay nanginginig, at isang pagsabog ng init ay nagmula sa pattern ng Chen Kun Pot, at pagkatapos ay naglabas ng halo ang pattern ng Chen Kun Pot. Isang malakas na espiritual na enerhiya ang biglang lumabas mula sa espiritual na bato sa aking kaliwang kamay, at pumasok sa Chen Kun Pot kasama ang aking braso. Sa oras na ito, nabigla si Yang Yiyo. Malinaw na ang espiritong bato na naglalaman ng malakas na espiritual na enerhiya ay isang magandang bagay, ngunit ang malaking espiritual na enerhiya sa espiritong bato ay hinihigop ng Chen Kun Pot. Sa pag-aakalang ang master sa Chen Kun Pot ang may ginagawa, agad siyang nagmura, "Ikaw matandang tanga, ninanakaw mo rin ang mga gamit ko, may kahihiyan ka ba?" Pagkatapos ng pagmumura ni Yang Yiyo, natahimik siya ng mga ilang segundo, at pagkatapos, ang kanyang Panginoon na si Yun Changxi ay umungal sa galit na boses, "Ikaw bastard! Ako ang natitirang kaluluwa ng orihinal na espiritu, hindi ko maa-absorb ang walang kamatayang bato kahit na ibigay mo ito sa akin, pabayaan na ito ay isang maliit na espiritong bato lamang." Ang Chen Kun Pot ang nag-absorb ng espiritual na enerhiya sa Spirit Stone sa sarili nitong. Sa susunod, hindi mo na mauunawaan ng malinaw ang sitwasyon at patuloy mong inaakusahan ang iyong amo ng walang respeto. Ako, paano ko matatanggap ang isang hanggal na disipulong tulad mo? Galit na galit ako. Pagkatapos, naisinumpa ng kanyang Panginoon, na pagtanto ni Yang Yiyo na ang Chen Kun Pot ang kumukuha ng espiritual na enerhiya sa Spirit Stone sa sarili nitong at nagkasala siya sa kanyang amo. Nakaramdam siya ng hiya at awkward na sinabi, "Huwag kang magalit, matanda, hindi ko ba alam? Humihingi ako ng tawad sa iyo, hehe, as soon as." Bumagsak ang boses, ang espiritong bato sa kanyang kamay ay gumawa ng putok na tunog, agad na sumabog, at naging pulbos. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Yang Yiyan ang mga pagbabago sa loob ng Chen Kun Pot. Sumanib na siya sa Chen Kun Pot at may hindi nakikitang koneksyon dito. Naramdaman agad ang mga pagbabago sa loob ng Chen Kun Pot. Kabanata 114 na plano sa paglilinang ng espiritual na hayop. Ang orihinal na espasyo ng Chen Kun Pot ay halos 10 metro kwadrado ang laki. Inilipat ni Yang Yiyo ang ilang Zhongche medicinal herbs at ang pulang mabangong puno ng prutas na gustong kainin ni Daor, at nagimbak siya ng ilang halamang gamot at pang-araw-araw na pangangailangan dito. Masasabing puno na ang espasyo. Sa sandaling ito, nakita niya sa kanyang isip na ang espasyo ng buong Chen Kun Pot ay umabot sa 30 metro kwadrado, na tumaas ng 20 metro kwadrado ng sabay-sabay. Bilang karagdagan, dalawang pangunahing pagbabago ang naganap. Ang unang pagbabago ay lumitaw ang isang bukal sa Chen Kun Pot. Ito ay hindi masyadong malaki, na may diameter na 6 na metro at lalim ng tubig na halos 1 metro. Ito ay isang napakalinaw na spring pool. Ang ikalawang pagbabago ay ang pulang mabangong puno ng prutas na kanyang inilipat ay talagang namumulaklak muli, at ang mga halamang gamot na Zhongche ay lumago rin ng husto. Ang espasyo sa paligid ng buong Chen Kun Pot ay magulo pa rin, ngunit ang mga pagbabagong naganap ay nagpasaya kay Yang Yiyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos makuha ng Chen Kun Pot ang espiritual na enerhiya ng isang espiritual na bato sa sarili nitong, ito ay na-upgrade. Ang dagdag na lupain ay tamang-tama para sa paglipat ng ilang mga espiritual na gamot mula sa maliit na lambak, at ang spring water na lumitaw ay nagpaisip kay Yang Yiyan na pumunta sa fairy pond upang manghuli ng ilang dragonfish at itataas ang mga ito doon. Tungkol naman sa dragonfish sa fairy pond, pinag-isipan ito ng mabuti ni Yang Yiyan at naisip na ito ay dapat na isang mutated dragonfish. Ang laki ay pangalawa, higit sa lahat dahil ang bangkay ng dragon sa ilalim ng fairy pond ay natunaw sa tubig, na malamang na nagbago sa kalidad ng tubig. Ang dragonfish ang pinakamalaking benepisyaryo, na katumbas ng dragonfish na kumukuha ng laman at dugo ng dragon at sumasailalim sa mutation. Ang Creation Vitality Pill na ibinigay ni Yang Yiyan sa kanyang lola at kapatid na babae ay inilagay sa dragonfish soup. Ang epekto pagkatapos ng kaganapan ay lumampas sa inaasahan ni Yang Yiyan. Ngayon naisip ko na ang karne ng dragonfish ay may papel din. Meron. Pati ang pamilya ni Yuan Jinfeng, na kumain din ng karne ng dragonfish at nakakagulat na maganda ang epekto nito. Kaya naramdaman ni Yang Yiyan na ang dragonfish sa fairy pond ay matatawag na mga espiritual na nilalang, at kailangan niyang mahuli ang ilan at itaas ang mga ito sa pool ng Chen Kun Pot space, kung hindi, ito ay magiging hindi patas sa mga pagbabago pagkatapos ma-upgrade ang Chen Kun Pot space. Gayunpaman, pagkatapos ay nag-isip si Yang Yiyan ng isang mahalagang tanong, iyon ay, maaari bang makuha ng Chen Kun Pot ang mga buhay na bagay? Ayon sa sinabi ni Master Yun Changxi dati, ang anumang storage space ay maaari lamang kumuha ng mga patay na bagay, hindi ang mga buhay na bagay. Sa pag-iisip nito, tinanong niya ang kanyang amo, "Matanda, maaari bang kumuha ng mga hayop ang espasyo ng Chen Kun Pot?" "Ewan ko, subukan mo. Masyadong mahiwaga ang Chen Kun Pot. Bagamat ako ay nasa Chen Kun Pot,
hindi ko alam ang sitwasyon sa loob ng Chenkun Pot. Gayunpaman, ang Chenkun Pot ay nakuha ko sa isang natatanging lugar sa mundo ng paglilinang. Ito ay misteryoso at hindi pangkaraniwan. Baka pwede talaga. Maaari mong subukan gamit ang unggoy sa iyong kamay at malalaman mo. Oh, sabi ko, maaari mong paluwagin ang iyong kamay ng kaunti. Tingnan mo, ang unggoy na ito ay halos madurage sa iyo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo na ang unggoy na ito ay isang espiritual na species, hindi maihahambing sa grupo ng mga ligaw na unggoy sa pasukan ng kuweba. Ang bloodline nito ay hindi mas malala kaysa sa iyong dower. Kunin mo bago ka umalis. Nangingibabaw na sabi ni Yun Changxi. Nang marinig ang sinabi ng master, natigilan si Yang Yiyo, at tumingin sa Golden Monkey King sa kanyang kanang kamay. Kanina pa niya kinukurot ang leeg nito at hindi niya binibitawan, pero kinurot niya ito ng walang malay. Ngayon nang marinig niya ang Panginoon na nagsabi na ang gintong haring unggoy na ito ay talagang kaparehong espiritual na uri ng dower, siya ay medyo walang pakialam sa kanyang puso at sinabing, isang unggoy lang ang namatay. Sabi ko, matanda, bakit mo sinasabi na ang lahat ay isang espiritual na bagay? Si dower man o ang unggoy na ito, mukhang mas espiritual lang sila kaysa sa mga ordinaryong hayop, ngunit hindi sila ang mga espiritual na hayop na binanggit sa mga class eco ng paglilinang. Hinuli ko ang maliliit na hayop na ito para lang mahanap ang mga ninuno ko. Mabahong batang lalaki, ang pagpapalaki ng mga espiritual na hayop sa mundo ng paglilinang ay nangangailangan ng mga lihim na pamamaraan. Ang Cultivation Encyclopedia na ibinigay sa iyo ng iyong master ay may panimula kung paano magpalaki ng mga espiritual na hayop. Pinalaki mo lang sila bilang mga alagang hayop. Kahit na palakihin mo sila sa loob ng 100 taon, hindi sila magiging mga espiritual na hayop. Hindi mo ba kayang tingnang mabuti ang mga kaalaman sa paglilinang na iyon? Ang iyong dower at ang unggoy na ito ay hindi pa nagising ang kanilang espiritu. Naturally, sila ay mas mahusay ng kaunti kaysa sa mga ordinaryong hayop. Kailangan mong gisingin ang kanilang espiritu, naiintindihan mo ba? Ungol ni Yun Changxi kay Yang Yiyo. Medyo nahiya si Yang Yiyo at sinabing, titingnan kong mabuti mamaya. Wala ka bang oras? Paano ang tungkol sa paggising sa espiritu, matanda? Paano ko gagawing espiritong hayop si dower, at ang unggoy na ito? At ano ang silbi ng isang espiritong hayop sa akin? Ako talaga. Yun lang. Ipapaliwanag ko sa iyo ngayon, para hindi ako mapahiya. Tandaan na basahin ang lahat ng mga class eco ng Cultivation Encyclopedia mamaya. Yun Changxi noon. Medyo naiinip kay Yang Yiyo. Hehe, matalino si master. Tiyak na titingnan ko mamaya. Nambobola siya ni Yang Yiyo. Pagkatapos ay narinig niyang sinabi ng Panginoon, ang paggising sa espiritu ay upang buksan ang espiritual na karunungan ng mga espiritong hayop na may espiritual na mga ugat. Siyempre, hindi lahat ng hayop ay may espiritual na ugat. Ang iyong dower at ang unggoy na ito ay may magandang dugo. Nararamdaman ko na. Bakit hindi ko maramdaman? Guro, mangyaring turuan ako ng kasanayang ito. Hindi kita guguluhin upang makilala ang mga espiritong hayop sa hinaharap. Ako mismo ang huhuli sa kanila kapag nakilala ko sila. Hindi napigilan ni Yang Yiyo na pigilan ang master. Huwag kang hamarang, brat. Nangangailangan ng paglilinang at pangitain upang malaman kung ang isang espiritong hayop ay may mga ugat ng espiritu. Kapag mayroon kang mas mataas na antas ng paglilinang, masasabi mo ang pagkakaiba. Kung hamarang ka ulit, wala akong sasabihin. Medyo nalungkot si Yun Changxi. Okay, sige, ituloy mo. Wala akong sasabihin. Awkward na ngumiti si Yang Yiyo. Bueno, sa pangkalahatan, mayroong dalawang sitwasyon para sa paggising sa espiritu. Ang isa ay ang isang hayop na may dugong espiritual na mga ugat ay magbubukas ng espiritual na karunungan kapag nagkataon itong kumuha ng ilang likas na kayamanan. Gayunpaman, ang sitwasyong ito ay bihira. Karaniwan, ang mga magsasaka ay nagpapalaki ng mga espiritong hayop sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanila ng mga spirit beast na table tasks at essence at dugo upang tulungan ang mga hayop na gisingin ang kanilang espiritu. Kapag pininom mo ang isang pagan ng mga spirit beast pill, idagdag ang iyong essence at dugo kapag nagpino, at pagkatapos ay ibigay ito kay dower at sa unggoy, maaari mong buksan ang kanilang espiritual na karunungan. Ang pagkakaroon ng espiritual na karunungan ay katumbas ng pagkakaroon ng karunungan. Bilang karagdagan, kinuha nila ang iyong kakanyahan at dugo, upang maunawaan kanila at maunawaan ang iyong mga utos. Siyempre, ang kakanyahan at pagpapakain ng dugo ay nangangailangan ng pangmatagalang pagtitiyaga. Ang pinakamagandang epekto ay ang pagpapakain sa espiritong hayop na may kakanyahan at dugo minsan sa isang buwan. Ang mas maraming diwa at dugo ang iniinom ng espiritong hayop, mas tapat ito sa Panginoon. Kung ito ay pinigilan ng mga lihim na spell, ito ay magiging tapat sa master magpakailanman. Well, medyo off topic. Balik tayo sa topic. Kapag ang espiritu ay nagising, kahit na ang hayop ay wala sa antas ng mabangis na hayop, halos hindi ito maituturing na isang espiritong hayop.
Gayunpaman, ang pagiging isang espiritong hayop ay simula pa lamang. Kung gusto mong maging malaking tulong sa iyo ang Spirit Beast at mag-transform sa isang makapangyarihang Spirit Beast partner, kailangan mong i-upgrade ang dugo ng Spirit Beast. Ang pag-upgrade ng bloodline ay napakasimple. Kailangan mo lamang pakainin ang espiritong hayop ng mga likas na kayamanan na naglalaman ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa upang hayaang mag-evolve ang espiritong hayop. Sa bawat oras na ito ay mag-evolve, ang lakas ng Spirit Beast ay magiging mas malakas, at maging ang bloodline na supernatural na kapangyarihan ay mabubuksan. Kunin ang unggoy sa iyong kamay halimbawa. Kung hindi nagkakamali ang guro, ang unggoy na ito ay dapat magkaroon ng bloodline ng isa sa 4 na unggoy sa mundo, ang six-eared macaque. Ayon sa alamat, may mga prehistoric alien species sa Jotian, 4 na unggoy sa mundo, at bawat isa sa 4 na unggoy sa mundo ay may mahusay na supernatural na kapangyarihan at kanilang sariling mga kakayahan, na ginagawang hinahangaan ito ng mga tao. Ang una ay ang Lingming Stone Monkey, na mahusay sa mga pagbabago, alam ang oras, alam ang mga pakinabang ng lupain, at nagpapagalaw sa mga bituin. Ang pangalawa ay ang Red Bot Horse Monkey, na nakakaalam ng yin at yang, nakakaalam ng mga gawain ng tao, magaling pumasok at lumabas, at umiiwas sa kamatayan at nagpapahaba ng buhay. Ang pangatlo ay ang Tumby Ape Monkey, na kumukuha ng araw at buwan, lumiliit ng libu-libong bundok, nakikilala ang mabuti at masama, at nakikipaglaro sa universo. Ang pang-apat ay ang unggoy na may 6 na tainga, na magaling makinig, nakamasid sa katotohanan, alam ang nakaraan at ang hinaharap, at alam ang lahat. Maaari siyang magbago sa libu-libong paraan. Sa katunayan, may hahambing siya sa mga sinaunang hayop, dragon, unicorn, phoenix, at iba pa. Lalo akong na-curious ngayon sa maliit mong mundo. Ang unggoy sa iyong kamay ay talagang may dugo ng 6 na tainga na macaque, na talagang bihira. Ang gayong makapangyarihang inapo ng prehistoric alien species ay nawala sa loob ng 10,000 taon kahit na sa mundo ng paglilinang kung saan ako nakatira, ngunit maaari ko talagang makilala ito sa iyong maliit na mundo. Kakaiba, kakaiba. At ang mink na iyon, inapo rin ito ng ibang species na may makapangyarihang bloodline. Ito ay dapat na isang inapo ng banal na hayop na Flying Divine Mink. Kung ang bloodline nito ay maaaring mag-evolve sa hinaharap, magkakaroon ito ng 9 na pares ng mga pakpak, na maaaring lumipad ng libu-libong milya. Ang dalawang pinakamakapangyarihang likas na mahiwagang kapangyarihan ng Flying Divine Mink ay ang unang paglipad na maihahambing sa Kunpang, at ang pangalawa at pinakamahalaga ang pangangaso ng kayamanan. Ngayon ay tila ang treasure hunting talent ng mink na ito ay nagsiwalat na ng dulo ng iceberg. Tretuhin ito ng mabuti sa hinaharap, maaaring ito ang pinakamalakas na katulong para sa iyong paglilinang. Siyempre, ang ebolusyon ng dugo ng mga espiritong hayop, o kung ang dalawang espiritong hayop ay maaaring bumalik sa kanilang ninuno na dugo, ang lahat ay nakasalalay sa pagpapakain mo sa kanila ng mga likas na materyales at kayamanan, tulad ng pagbibigay sa kanila ng mga elixir, at depende rin ito sa kanilang sariling swerte. Sa madaling salita, sa tingin ko ay dapat mong pakainin ng mabuti ang dalawang espiritong hayop. Kung sino man sa kanila ang makakapag-evolve ng bloodline magical powers, ito ay magiging subversibong reward para sa iyo. Matapos makinig sa paliwanag ng Master tungkol sa mga Spirit Beast, ang mga mata niyang Yiyo ay kumikinang na may berdeng liwanag. Sa pagtingin sa gininto ang hari ng unggoy na napisil na walang malay sa kanyang kamay at si Dower Xiangxiang na nakahiga pa rin sa gilid ng pool ng alak ng unggoy, ang kanyang laway ay umagos ng walang malay. Nag-ugat sa puso niyang Yiyo ang isang napakadeterminadong plano sa pagsasanay ng Spirit Beast. Kabanata 115 Pagbabalik na may buong pagkarga. Na may full load pagkatapos makipag-chat sa Master, itinuon niyang Yiyo ang kanyang enerhiya sa Golden-Haired Monkey King upang makita kung ang espasyo ng Chen Kun Pot ay maaaring kumuha ng mga buhay na bagay. Sa sumunod na sandali, naramdaman na lamang niya ang isang alon ng alon sa Chen Kun Pot. Nawala ang Golden-Haired Monkey King sa kanyang kanang kamay. Ngunit tumawa si Yang Yiyo. Malinaw niyang naramdaman na lumitaw ang Golden-Haired Monkey King sa espasyo ng Chen Kun Pot. Tagumpay, haha. Tuwang-tuwa siya at hindi niya napigil ang matawa. Gayunpaman, sa oras na ito, ang grupo ng mga unggoy na nagbabantay sa pasukan ng kuweba ay tumili at umatungal. Nakita nila na pinatay ni Yang Yiyo ang kanilang Monkey King. Hindi nag-alala si Yang Yiyo sa grupong ito ng mga ordinaryong unggoy. Pumulot siya ng 2 bato sa lupa at ibinato ito sa grupo ng unggoy, na nagpatambo ng 2 mas malalaking matandang unggoy. Hindi niya naisip na patayin ang mga unggoy. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga buhay, at sa wakas ay lumitaw ang isang grupo ng mga unggoy sa mga bundok ng kanyang bayan. Hindi niya kayang patayin ang mga ito. Itinulak na lang niya ang mga ito at pinaghiwa-hiwalay ang grupo ng unggoy upang pansamantalang itaboy upang maiwasan ang inis ng ingay. Tama nga, nawala ang haring unggoy, nawalan ng malay ang 2 matanda, at natakot ang mga unggoy, umuungal sa takot at nagsitakbuhan. Nang tumakas ang mga unggoy, sa wakas ay nagkaroon ng kapayapaan ng isip si Yang Yian.
Pagkatapos ay naghukay siya ng malaking hukay sa isang sulok ng yungib, ibinaon doon ang mga buto ni si Kung Yuan, at nagtayo ng libingan para sa kanya. Kung tutuusin, marami na siyang natanggap na benepisyo mula kay si Kung Yuan ngayon, at hindi niya hinayaang magkalat ang kanyang mga buto sa buong lupa. Gayunpaman, nang ilibing si Kung Yuan, ang tinig ni Master Yun Changxi ay muling tumunog, "Utubong disipulo, anong piraso ng damit ang maiiwan mo?" Bagamat ito ay may mababang uri ng espiritual na enerhiya, ito ay isang magandang espiritual na sandata para sa iyo. Sa pagkakataong ito, bago itanong ni Yang Yiu kung ano ang mababang uri ng espiritual na sandata, tila alam ni Master Yun Changxi kung ano ang itatanong niya, at casual na ipinaliwanag, ang mga sandata na ginagamit ng mga cultivator ay espiritual, at ang kanilang kapangyarihan ay hindi maihahambing sa ordinaryong sandata. Ang mga ito ay tinatawag na espiritual na mga sandata, na pinadalisay ng mga tagapaglinis ng sandata. Ang pinakamababang antas ay ang mababang uri ng espiritual na mga sandata, at pagkatapos ay katamtaman, mataas na grado at ang pinakamahusay na matinding espiritual na mga sandata. Mga sandata na espiritual. Maaaring may iba't ibang uri, na may iba't ibang function, nakakasakit na mga espada at espiritual na sandata, nagtatanggol na sandata, at iba pa. Maaari mong pinuhin ang mababang uri ng espiritual na damit na ito, at isuot ito upang ipagtanggol laban sa pinakamalakas na pag-atake ng mahusay na pagiging perpekto ng Qi Refining Period. Ito ay isang magandang bagay para sa iyo na iligtas ang iyong buhay, at ito ay hindi masusugatan sa tubig at apoy, at walang kamatayan at hindi nasisira. Mag-drop ng dugo upang makilala ang master, at gamitin ang tunay na kakanyahan upang pinuhin ito. Isuot mo ito sa iyong katawan. Hanggat hindi ka makakatagpo ng isang tao sa antas ng foundation establishment sa iyong mundo, hindi ka mamamatay. Matandang lalaki, ito. Kung tutusin, ay isang bagay na isinusuot ng isang patay na tao. Hindi ba masyadong malas? Bagamat labis na natukso si Yang Yiu nang marinig niyang ipinakilala ng kanyang Panginoon ang mga epekto ng damit na espiritual na sandata, nakaramdam pa rin siya ng kaunting disgusto nang tingnan niya ang bangkay ni si Kung Yuan. Tulala ka, kung sasabihin mo, hindi mo na kailangan ang dalawang mababang uri ng espiritong bato sa kahon na gawa sa kahoy. Makinig kang mabuti, Bob Ong alagad. Sa mundo ng paglilinang, iginagalang ang malakas na biktima ng mahina at malakas. Sa kalsada ng paglilinang, ito ay talagang isang batas ng pagpatay ng mga tao para sa kayamanan, at ninakawan ng malalakas ang mga yaman ng mahihina upang palakasin ang kanilang sariling paglilinang. Ikaw ay napakaingat na nakasuot lamang ng isang treasured robe ng isang magsasaka na pumanaw na. Hindi ka mabubuhay ng matagal sa mahabang daan ng paglilinang sa hinaharap. Tandaan, sa hinaharap, kapag nilinang mo ang iyong puso, hindi ka dapat maging malambot ang puso sa iyong mga kaaway nang hindi nilalabag ang mga prinsipyo. Patayin ang dapat patayin at puksin ang maaaring puksin, kung hindi ay magiging stepping stone ka sa iba. Unti-unti mong malalaman ito sa hinaharap. Nasa sa iyo na kunin ang mababang uri ng espiritong sandata. Iyon lang ang masasabi ko. Nang marinig ang diretsyong salita ng master, medyo nalito si Yang Yiu, ngunit naunawaan din niya na tama ang sinabi ng matanda, at para rin ito sa kanyang kapakanan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpa siya siyang makinig sa master at panatilihin ang mababang uri ng mga damit ng spirit weapon ni si Kung Yuan. Matapos ilibing si Kung Yuan, pinilit ni Yang Yian ang isang patak ng dugo sa mababang uri ng damit na espiritual na sandata, at i-activate ang totoong essence fire upang simulan ang pagpino. Makalipas ang mahigit 10 minuto, may mapurol na pagdagandong sa kanyang isipan. Pagkatapos ay lumabas ang isang mapusyaw na ginintuang halo mula sa damit, at nakuha rin niya ang impormasyon tungkol sa mababang uri ng espiritual na sandata na ito. Ang purple na gintong silk na damit, isang mababang uri ng espiritual na sandata, ay maaaring magdepensa laban sa pag-atake ng isang cultivator na umabot sa mahusay na pagiging perpekto ng Qi Refining Stage. Ito ay hindi masusugatan sa ordinaryong tubig at apoy, walang kamatayan at hindi nasisira. Ito ay gawa sa 1,000 taong gulang na gininto ang sutla at maaaring magbago ng laki sa kalooban. Pagkatapos magpino ni Yang Yian, agad niyang isinuot sa kanyang katawan ang purple gold na silk na damit. Ipinasa niya ito bilang bulletproof vest. Medyo malaki ito noong isinuot niya, ngunit pagkatapos ng pag-iisip ay lumiit ang damit at bumagay sa katawan niya, hindi masyadong malaki at hindi rin masyadong maliit. Sa oras na ito, alam niyang maswerte siya. Ang lilang gintong silk na damit na ito ay talagang isang kayamanan. Bagamat tila hindi ito nagustuhan ng kanyang amo, ito ay isang kayamanan sa kanya. Pagkatapos nito, nagsimula siyang mangolekta ng alak ng unggoy. Nang lumakad siya upang tingnan, naisip ito ng sakam na si Daor, ngunit ang kanyang tiyan ay umbok na sa alak, at siya ay nahimete sa gilid ng pool. Siya ngumiti ng mapait at tahimik na sinabi kay Daor, kolektahin, at pagkatapos ay ilagay ito sa espasyo ng Chenkun pot. Inilabas ni Yang Yian ang 2 malalaking balde mula sa Chenkun pot.
Ito ang mga pang-araw-araw na pangangailangang inihanda niya sa pagpasok sa kabundukan upang magdala ng tubig. Ang dalawang malalaking balde na may 50 kilo ay ginagamit lang ngayon. Tiningnan niya ang maliit na pool ng alak ng unggoy at sinimulang punan ito sa balde. Matapos mapuno ang dalawang malalaking balde, halos 1/4 ng alak ng unggoy ang natira sa buong maliit na pool. Tila maraming alak sa pool, ngunit sa katunayan ito ay hindi gaanong. Ito ay halos puno ng iba't ibang ligaw na prutas, at walang gaanong tunay na alak ng unggoy. Si Yang Yian ay walang mga kagamitan para hawakan ito, at hindi niya planong kunin ang lahat ng alak ng unggoy. Mas mabuting mag-iwan ng linya para sa lahat. Kahit papaano ay kailangan niyang mag-iwan para sa mga unggoy na ito, upang sila ay magpatuloy sa paggawa ng alak. Kapag nahukay na ang lahat, sino ang nakakaalam kung gagawa muli ng alak ang mga unggoy na ito? Kaya iniwan ni Yang Yian ang ikatlong bahagi nito, iniisip na bawiin ito mamaya. Humiga siya sa tabi ng maliit na lawa at masayang ininom ito. Ang kanyang bibig ay puno ng matapang na amoy ng alak, at ang kanyang ulo ay medyo nahihilo ng ilang sandali, na napakabihirang para sa kanya. Matapos inumin ang alak ng unggoy, isang espiritual na enerhiya ang nabuo sa kanyang katawan, na ikinagulat niya. Agad siyang umupo sa pagninilay at nag-practice ng Chen Kun Creation Skill. Pagkatapos, isang hindi kilalang tagal ng oras, sa isang tiyak na sandali, siya ay nabigla, at ang kanyang antas ng cultivation ay umabot sa ikatlong antas ng Chi Refining Stage. Magandang bagay, sabi ni Yang Yian sa kanyang sarili sa labis na kagalakan. Naranasan niya na bilang karagdagan sa malaking espiritual na enerhiya sa alak ng unggoy, mayroon din itong mga epekto ng nakakapreskong pantunaw, at iba pa. Tulad ng tenfold Great Tonic Wine. Ang bagay na ito ay maaaring itago para kunin ng mga kamag-anak at kaibigan, na makakatulong sa kanilang paggaling. Sa pagtingin sa ilang mga halamang gamot sa kuweba, inilipat sila ni Yang Yian sa espasyo ng Chen Kun Pot hindi alintana kung ito ay mabuti o masama o hindi. Ang mga espiritual na gamot sa loob at labas ng kuweba ay tiyak na itinanim ni Si Kung Yuan, ang alchemist, noong siya ay nabubuhay pa. Pagkatapos ay lumabas si Yang Yian sa kuweba, ngunit pagkatapos lumabas, nalaman niyang kasisikat pa lang ng araw sa labas ng kuweba, at madaling araw na. Sa pagkalkula ng oras, lumabas na isang araw at isang gabi siya sa kuweba, at ngayon ay pangalawang araw na. Pagdating sa labas ng kuweba, hindi niya binitawan ang mga espiritual na gamot gaya ng ginseng at Ganoderma lucidum sa lambak, at hindi na tiningnan kung ilang taon na ang mga iyon. Hinukay niya ang mga ito at inilipat silang lahat sa espasyo ng Chen Kun Pot. Kasama ang mga espiritual na gamot sa kuweba, naglipat siya ng humigit kumulang 70 hanggang 80 uri ng mga espiritual na gamot sa Chen Kun Pot, hindi bababa sa 200 halaman, syempre, ang ilan sa mga ito ay mabuti at ang iba ay masama. Isang grupo ng mga unggoy ang isa-isang sumugod sa kuweba na may mga dagandong pagkalabas ni Yang Yian sa kuweba. Ngumiti si Yang Yian, tumakbo sa bangin at umalis sa maliit na lambak. Makalipas ang isang oras, lumabas si Yang Yian mula sa fairy pond. Pagkalabas niya sa maliit na lambak, muli siyang pumunta sa ilalim ng fairy pond, nakahuli ng 12-dosenang dragonfish at inilagay ang mga ito sa mountain spring pool ng Chen Kun Pot. Pagkatapos ay umalis na siya at nagmamadaling umuwi. Kung hindi siya uuwi ng isang araw at isang gabi, siguradong mag-aalala si Lola at ang iba pa. Sa pagkakataong ito, ang pagpunta sa kabundukan upang hanapin si Daoer ay masasabing isang magandang pagkakataon para kay Yang Yian, at bumalik siya na punong-puno ng kargada. Kumuha siya ng kopya ng Yuan Shenjing para kay Si Kung Yuan upang linangin ang kanyang espiritual na kapangyarihan, isang purple na gintong silk na damit ng mas mababang uri ng espiritual na sandata, at 3 espiritual na bato. Ang isa sa mga pinakamahusay na panggitnang baitang espiritual na bato ay hinigop ng Chen Kun Pot, ngunit pinahintulutan nito ang Chen Kun Pot na i-upgrade ang espasyo nito. Nahuli niya ang isang inapo na unggoy na may dugo ng sinaunang 6 na tainga na mikak sa bibig ng kanyang amo, at nakakuha ng 2 malalaking bar aisles ng alak ng unggoy na puno ng espiritual na enerhiya. Mayroon ding 3 napakakapakipakinabang na mga recipe para sa mga table tasks, hindi bababa sa 200 espiritual na mga halamang gamot sa lahat ng laki, at higit sa 10 dragonfish. Ito ay talagang isang mabungang pagbabalik. Ang mahalaga ay nakilala niya si Si Kung Yuan, isang alchemist at cultivator, at narinig niya ang tungkol sa isang lugar na tinatawag na Shanhaijia. Ito ay nagpapakita na ang Jiusho ay may cultivation civilization noong sinaunang panahon, bagamat hindi niya alam kung nasaan ang Shanhaijia na binanggit ni Si Kung Yuan at kung paano makapasok. Ngunit pagkatapos ng lahat, alam niya ang ilang mga lihim sa Earth. May kutob si Yang Yiu na malapit na niya itong makontak. Ang pakikipagkita kay Si Kung Yuan ay isang babala sa kanya. Naisip niya na hindi siya dapat maging napakamatuwid sa sarili na isipin na siya lamang ang magsasaka sa Earth sa hinaharap, kung hindi, siya ay magdurusa ng isang malaking pagkawala balang araw. Ang hitsura ni Si Kung Yuan ay isang paghihimok para sa kanya, at ito ay isang magandang bagay din.
Kabanata 116, Pagpatay kay Shira. Nang dumating si Yang Yiyo sa pintuan ng kanyang bahay, talagang mga alas 6:30 pa lang ng umaga. Tahimik pa rin ang buong nayon, at maraming tao ang natutulog pa rin. Nang mga 20 metro na ang layo niya sa gate, biglang nagbago ang mukha niya, at tumakbo siya patungo sa gate sa isang hakbang. Dahil may naamoy siyang madugong amoy sa ilong. Ito ay ang amoy ng dugo ng tao, na pamilyar kay Yang Yiyo. Pagdating niya sa gate, nakita niyang may mali. Nakabukas ang gate. Tuwing weekdays, kinalalak ni Lola ang gate sa gabi. Ngayon, bukas ito at masyadong abnormal ang dagwang amoy na nagmumula sa bakuran. Nasa bakuran na, nagulat si Yang Yiyo. Isang manipis na figure ang nakita niya sa kanyang paningin. Nakasuot siya ng itim na damit, isang maikling damit ng sinaunang estilo, na may mahabang buhok at 3 malalaking tirentas na nakatali sa likod ng kanyang ulo. Sa sandaling ito, ang taong ito ay may hawak na punyal sa magkabilang kamay, ang punyal sa kanyang kaliwang kamay ay nakataas, at isang mahabang itim na letigo ang nakasuporta sa kanyang buong braso. Dumiretso ang kanyang kanang kamay at tumusok sa kaliwang balikat ni Chen Qibian sa tapat niya. Mukhang nasa isang pagkapatas ang dalawa, ngunit alam ni Yang Yiyan na si Chen Qibian ay nagdusa ng malaking pagkawala. Bagamat nakapulupot sa kaliwang braso ng kalaban ang kanyang mahabang letigo, hindi ito nasaktan, at nakipag-stalemate lang siya sa kalaban. Gayunpaman, si Chen Qibian ay tinusok ng espada ng kalaban sa kaliwang balikat, at damaloy ang dugo sa kalahati ng kanyang katawan at bumuo ng malaking pool ng dugo sa lupa. Ang mukha ni Chen Qibian ay kasing putla ng papel. Matapos makitang papasok si Yang Yiyan, ibinuka niya ang kanyang bibig at gumawa ng parang lamok na tunog, na parang umabot sa puntong hindi na siya makapagsalita. Sir, siya ang Shira ng Western Regions. Parang lamok lang itong pangungusap, at naintindihan at narinig din ni Yang Yiyan mula sa hugis ng bibig ni Chen Qibian. Sa sandaling ito, naging malamig ang mga mata ni Yang Yiyan, ang Shira ng Western Regions. Ang pangalang ito, sinabi sa kanya ni Chen Qibian pagkatapos na patayin ni Yang Yiyan ang babaeng Rakshasa noong araw na iyon, na siya ay kapatid ng babaeng Rakshasa. Ang dalawang magkapatid ay nag-iisa sa sinaunang martial arts world, at sila ay mga cancerous scums. Walang nagustuhan sa kanila, at ang kanilang estilo ng paggawa ng mga bagay ay walang ilalim o prinsipyo. Naaalala ko na sinabi rin sa kanya ni Chen Qibian na mag-ingat kay Shira, na maaaring dumating upang ipaghiganti ang kanyang kapatid na si Luosha. Walang pakialam si Yang Yiyan, ngunit hindi niya inaasahan na darating siya ng ganoon kaga. Kung titingnan ang sitwasyon ngayon at ang dugo ni Chen Qibian sa lupa, naisip ni Yang Yiyan na ang taong ito ay dapat na pumunta sa kanyang tahanan kalahating oras ang nakalipas. Walang alinlangan na hinanap niya siya, ngunit pinigilan siya ni Chen Qibian na nakatira sa bahay. Pinrotektahan ni Chen Qibian ang kanyang lola at kapatid na babae na natutulog pa. Siya mismo ay malubhang nasugatan at natusok ng espada ni Shira. Sa pagtingin sa sugat ni Chen Qibian, hindi ito nasugatan sa puso, na nagpaga ng pakiramdam ni Yang Yiyan. Hanggat hindi siya namatay on the spot, magkakaroon siya ng paraan para buhayin si Chen Qibian. Labis na naantig si Yang Yiyan sa pangako ni Chen Qibian na protektahan ang kanyang lola. Siya ay isang tao sa kanyang salita. Sa sandaling ito, narinig ang mahinang boses mula sa kanyang bibig, ang mga mata ni Yang Yiyan ay namula, at ang kanyang mga kamao ay nakakuyong ng mahigpit, na gumagawa ng sunod-sunod na malulutong na tunog ng mga buto. Nang pumasok si Yang Yiyan sa pinto, narinig na talaga ni Shira ang mga yabag, ngunit siya ay nasa isang pagkapatas kay Chen Qibian. Sa oras na ito, ang mga salita ni Chen Qibian ay nagpagan sa kanyang pakiramdam. Sinamantala ni Shira ang pagkakataon na iling ang maikling espada sa kanyang kamay at sinipa si Chen Qibian sa lupa. Nilingan niya ang kanyang ulo at tumingin kay Yang Yiyan. Sinipa ni Yang Yiyan si Chen Qibian, na ganap na walang malay, sa lupa. Gusto niyang patayin si Shira, ngunit natatakot siyang abalahin ang kanyang lola at kapatid na babae sa kanyang sariling bakuran, kaya't nilabanan niya ang pagnanasa na gawin ito. Sa pagtingin kay Shira, walang sinabi si Yang Yiyan. Pinisil niya ang kanyang kamay at kumuha ng Creation Life Pill mula sa Chen Kun Pot at sinabi sa kanya, narito ang pill na gusto mo, at pinatay ko ang kapatid mong si Luosha. Kung gusto mo, sumunod ka sa akin. Pagkatapos noon ay tumalikod na siya at mabilis na lumabas ng pinto. Naniniwala si Yang Yiyan na ang dalawang bagay na inilabas niya, ang Good Fortune Vitality Pill at ang katotohanang inamin niya ang pagpatay kay Luosha, ay sapat na para sundan siya ni Shira. Wala siyang magawa sa bakuran, at hindi maalarma ang kanyang lola at kapatid na babae. Handa siyang pangunahan si Shira palabas ng nayon para patayin siya. Ang kanyang kasalukuyang cultivation ay katatapos pa lamang sa 3 antas ng Chi refining stage, at si Yang Yiyan ay lubos na nagtitiwala sa pagpatay ng isang sinaunang mandirigma. At talagang natukso si Shira sa sandaling ininom ni Yang Yiyan ang tableta.
Ilang araw na ang nakalipas, nalaman ng kanyang kapatid na si Luo Xia ang tungkol kay Yang Yian, na sinasabing si Yang Yian ang may formula para sa Xiao Pei Yuan Pill, at hahayaan siyang pumunta para makita ito ng magkasama. Ngunit may gagawin siya noon, kaya't hiniling niya sa kanyang kapatid na si Luo Xia na pumunta at tingnan muna. Gayunpaman, ipinakita ng kanilang investigasyon na si Yang Yian ay nagtapos lamang sa kolehiyo sa kanyang unang bahagi ng 20s. Sa mata ng mga matandang martial artist na ito, hindi malalampasan ng isang binata na nasa early 20s, kahit na nagsimula siyang magsanay ng martial arts mula sa sinapupunan, ang dark energy. Hindi niya masyadong inisip kung gaano kalakas si Yang Yian, at hiniling sa kanyang kapatid na si Luo Xia na subukan muna siya. Dahil dito, nawalan siya ng kontak sa kanyang kapatid na si Luo Xia 2 araw na ang nakakaraan. Alam ni Shira na malamang na naaksidente ang kanyang kapatid na si Luo Xia. Nang matapos ang kanyang negosyo, nagmadali siyang pumunta sa bahay ni Yang Yian sa Xiangyang Village ng magdamag. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sa pagpasok niya sa bakuran, isang sinaunang mandirigma na may unang antas ng dark energy ang lumabas. Sa mga tuntunin ng paglilinang, si Shira ay nasa pinakamataas na antas ng ikalawang antas ng madilim na enerhiya, mas malakas kaysa sa taong ito, ngunit pagkatapos ng pakikipaglaban, nalaman niyang napakahusay ng paraan ng paghagupit ng kalaban. Pagkatapos ng laban, siya ay naligaw ng taong ito at pagkapatas. Mabuti na lang at tinusok niya ng espada ang katawan ng kalaban at matinding na sugatan. Walang sabi-sabing uminom ng tableta ang binata na dumating at inamin na siya ang pumatay sa kanyang kapatid. Dahil dito ay umiling ang ulo ni Shira at nagalit siya. Bagamat akala niya ay pinatay na ang kanyang kapatid na babae, ang marinig ito ng kanyang sariling mga tenga ay nagpatibok pa rin ng kanyang puso. Bilang karagdagan, ang tableta sa kamay ni Yang Yian ay umakit kay Shira, at agad siyang naglayas. Kung ang pagkamatay ng kanyang kapatid na si Luo Xia ay maaaring ipagpalit sa isang maliit na tableta ng pampalusog na asensya, naisip niyang sulit ito. Akala ko noong una ay mayroon lamang si Yang Yian ng formula ng Xiao Pei Yuan Dan, ngunit hindi ko inaasahan na mayroon siyang elixir. Ito ay lubhang kaakit-akit kay Shira. Pinigilan ni Yang Yian ang galit sa kanyang puso at mabilis na umalis sa nayon. Isa lang ang nasa isip niya, ang patayin ang lalaking ito sa isang liblib na lugar. Pagkalabas ng pinto, gaya ng inaasahan, mabilis siyang hinabol ni Shira. Nang makitang ang elixir ay talagang kaakit-akit sa mga sinaunang mandirigma, naisip ni Yang Yian sa kanyang puso. Wala pang 3 minuto bago siya nakarating sa kakahuyan sa puno ng nayon at huminto. Sa pagbabalik tanaw, sumunod na mabuti si Shira. Sa oras na ito, pinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata, inipon ang totoong enerhiya sa kanyang kaliwang kamay, inihanda ang tunay na enerhiya sa kanyang kanang kamay, at direktang inatake si Shira na kakapasok lang sa kakahuyan. Para kay Shira, hindi pa rin niya akalain na si Yang Yian ang kalaban niya. Nang makitang sumusuntok si Yang Yian, nginisyon siya ni Shira at tinadtad ng punyal sa kanyang kamay. Sa mga mata ni Yang Yian, ang punyal na ginamit ni Shira ay eksaktong kapareho ng punyal na ginamit ng babaeng Reksosa, at ang haba ay higit pa sa isang talampakan. Gayunpaman, walang pakialam si Yang Yian. Noong siya ay nasa ikalawang antas ng Qi Refining, nang ahas siyang gamitin ang kanyang tunay na enerhiya upang harapin ang dobleng espada ng babaeng Reksosa, hindi pa banggitin na siya ay nasa ikatlong antas na ng Qi Refining. Bagamat ang dugo at qi nitong nasa katanghaliang Shira na lalaking ito ay mas malakas kaysa sa babaeng Reksosa, siya ay nasa ikatlong antas lamang ng Ancient Martial Arts Dark Power sa pinakamaganda, at walang posibilidad na siya ay maging kapantay ng isang third-level cultivator ng Qi Refining stage. Labis na nag-aalala si Yang Yian na gusto lang niyang gumawa ng mabilis na desisyon at pagkatapos ay bumalik upang makita si Chen Qibian, kaya ginamit niya ang lahat ng kanyang tunay na qi sa kanyang kamao, na napakalakas. Ding-dang! Ang punyal ni Shira ay bumangga sa kamao ni Yang Yian, at ang tunog ng pinong bakal ay narinig. Dahil dito, ang mukha ni Shira ay nagbago ng husto, at alam niya na si Yang Yian ay isang malakas na tao. Gusto niyang tumakas, ngunit huli na ang lahat. Ang punyal sa kanyang kamay ay nag-transmit ng parang bundok na puwersa, na agad na nagpatalsak sa kanyang punyal. Sa susunod na sandali, ang kamao ni Yang Yian ay direktang tumama sa kanyang puso. Kotsa! Umalangaw-ngaw sa kakahuyan ang tunog ng sirang buto. Si Shira ay bumigkas lamang ng isang mahinang daing, at lumipad ng paatros 5 metro ang layo, dumura ng dugo mula sa kanyang bibig, ang kanyang ulo ay tumagilid, at namatay sa lugar. Pinatay ni Yang Yian si Shira sa isang suntok. Ang lakas ng ikatlong antas ng Qi Refining ay ganap na naiiba mula sa una at pangalawang antas. Ang ikatlong antas ay isang watershed ng paglilinang, at ang kanyang lakas ay masasabing tumaas. Lumapit siya at itinaas ang kanang kamay. Isang bola ng totoong essence fire ang lumitaw sa kanyang palad at tumama kay Shira. Sa isang iglap, ang katawan ni Shira ay nasunog ng tunay na essence fire at naging abo. Pinulot ang dobleng espada ni Shira, si Yang Yian ay tumakbo palabas ng kakahuyan ng hindi lumilingon,
at ang kanyang katawan ay naging bugzo ng hangin at bumalik sa bakuran. Wala pang 6 na minuto mula sa paglabas upang patayin si Shira hanggang sa pagbabalik. Nang makitang sarado pa rin ang silid ni na lola at kapatid, nakahinga siya ng maluwag at nagmamadaling dinala si Chen Qibian, na nakahiga sa bakuran, sa kanyang silid. Sinuri niya ang mga sugat ni Chen Qibian. Sa kabutihang palad, hindi sila nakamamatay. Ang pinakamalaking pinsala ay ang labis na pagkawala ng dugo at isang butas ng dugo sa kanyang balikat. Pagkatapos ng acupuncture para matigil ang pagdurugo, kumuha siya ng Creation Vitality Pill at ibinigay kay Chen Qibian para inumin. Bumalik siya upang linisin ang dugo sa bakuran, at pagkatapos ay bumalik muli sa silid at nagsimulang gumamit ng totoong chi upang pagalingin si Chen Qibian. Makalipas ang mahigit 1 oras, sa wakas ay ginamit niya ang kanyang tunay na chi para ayusin ang sugat ni Chen Qibian. Pagkatapos suriin siya, nalaman niyang maayos na siya at gagaling pagkatapos ng ilang araw na pahinga. Kabanata 117 Kontrata ng Spirit Beast. Binigyan niya si Chen Qibian ng isa pang Good Fortune Vitality Pill. Naniniwala si Yang Yian na sa pamamagitan ng tabletang ito sa kanyang katawan, mabilis na gagaling ang kanyang mga sugat, at ang kanyang martial arts internal strength ay mapapabuti pa. Naantig si Yang Yian sa katapatan at dedikasyon ni Chen Qibian, kaya hindi siya nagligtas sa pagsisikap na gamitin ang kanyang tunay na chi para ayusin ang mga sugat ni Chen Qibian, at siya ay nauuto. At walang magiging sekwele. Kapag nagising siya, may ibibigay si Yang Yian sa kanya. Sa isip ni Yang Yian, kung ang isang tao ay gumamot sa kanya ng 1 pulgada, maaari siyang magbalik ng 1 paa, o higit pa. Kung iisipin niya ang mga oras na ito, talagang natakot siya. Kung hindi dahil kay Chen Qibian sa bahay, hindi nang ahas si Yang Yian na isipin ang mga kahihinatnan. Kaya labis siyang nagpapasalamat kay Chen Qibian, at sa paghusga mula sa pangyayaring ito, kinakailangan na palakasin ang panloob na lakas ni Chen Qibian. Ngayon, habang siya ay nasugatan, binigyan niya siya ng Good Fortune Vitality Pill upang mapabuti ang kanyang mga kasanayan. Bago umalis, maghahanda rin si Yang Yian na iwanan siya ng alak ng unggoy. Bagamat ang bagay na ito ay walang malaking espiritual na enerhiya na nakapaloob sa tunay na elixir, ito ay lubhang nakatutulong para sa pagpapabuti ng pisikal na fitness. Bilang karagdagan, sisirain ni Yang Yian ang isang furnace ng Tempering Pill para kay Chen Qibian, na tiyak na mapapabuti ang kanyang lakas sa isang malaking margin, para maging komportable siya pagkatapos umalis. Nang iniisip ito ni Yang Yian, umubos si Lola sa bakuran, at dali-dali niyang binuksan ang pinto at lumabas. Lola. Oh, Yanzi, 2 araw ka nang nag-aalala sa kabundukan. Kung hindi ka babalik ngayon, hihilingin ko sa iyong tiyuhin na si Zheng Guo na maghanap ng isang tao. Lola. Di ba sabi ko sa iyo bago ako umalis na wala kang dapat ipag-alala? Anak ka. Pagkatapos mag-chat para sa ilang mga salita, pumunta si Lola upang magluto. Ito. Halos tanghali nang mabagal na nagising si Chen Qibian. Ang dahilan kung bakit siya late nagising ay dahil natutunaw niya ang medicinal power ng elixir sa kanyang katawan. Nang magising siya, nalaman niyang nakatuntong na siya sa 2nd antas ng dark power. Naghilom na rin ang mga sugat niya sa katawan, na nag-iiwan na lamang ng bahagyang marka. Ang kanyang katawan ay hindi mukhang malubhang na sugatan. Nasa mabuting kalagayan siya at puno ng lakas. Siya ay tuwang-tuwa at alam na si Yang Yiyo ang nagligtas sa kanya at tumulong sa kanya na mapabuti ang kanyang panloob na lakas. Siya, orihinal na itinuturing na isang Diyos si Yang Yiyo. Ngayong bumuti na ang kanyang panloob na lakas at gumaling na ang kanyang mga sugat, lalo niyang sinasamba si Yang Yiyo. Salamat sa pagligtas sa akin, yumuko si Chen Qibian kay Yang Yiyo sa silid. Kung hindi ayaw ni Yang Yiyo na lumuhod, tiyak na luluhod si Chen Qibian. 7th brother, ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Kung wala ka ngayon, hindi ko akalain kung ano ang mangyayari. Ano ang nararamdaman mo? Sabi ko walang makakasakit sa matandang babae at binibini kapag nandito ako. Sayang lang at hindi ako malakas at napahiya ka. Nasa mabuting kalusugan ako ngayon. Salamat sa iyong pag-aalala. I feel relieved na nandito ka. Aalis ako bukas, pero bago ako umalis, magpipino ako ng tabletang pampatigas ng katawan para sa iyo. Naniniwala ako na pagkatapos mong inumin ang body hardening pill, ang iyong lakas ay lubos na mapapabuti. Sa ganitong paraan, maaari mong harapin ang mga sinaunang mandirigma na kapareho ni Lei Shira. Salamat, Ginoo, salamat, tuwang-tuwa si Chen Qibian nang marinig niyang mag-refine si Yang Yiyo ng tableta para sa kanya. Paulit-ulit niya itong pinasalamatan at naisip na tama ang pagsunod sa amo. Sa pagkakataong ito ang pinsala ay hindi walang kabuluhan. Hindi siya mamamatay kasama ang amo dito. Pagkatapos, saglit na nag-uusap, nakahanda na ang pagkain ni Lola at tinawag sila ng kanyang kapatid na si Yang Shanshan para kumain. Pagkatapos ng hapunan, pumunta si Chen Qibian sa construction site para mga siwa. Puspusa na ang pagtatayo ng bagong nayon at kailangan niyang suriin ito araw-araw.
Pagkatapos ng hapunan, nagkulong si Yang Yian sa silid para maghanda para sa alchemy. Sinabihan niya ang kanyang lola na huwag hayaang may mang-istorbo sa kanya. Gusto niyang matulog, ngunit talagang naghahanda siyang gawin ang alchemy. Sa silid, kinuha ni Yang Yian ang Supreme Alchemy Furnace mula sa Chen-kun Pot, kumuha ng 2 bahagi ng lahat ng alchemy herbs, at nagdagdag ng 3,000 taon ng Dragon Blood Spirit Medicine sa pangunahing gamot upang palitan ang ilang ordinaryong gamot na hindi pa sapat ang edad, na nagpabuti sa kalidad ng quenching pill sa kabuuan. Inaasahan din ni Yang Yian ang pagdaragdag ng Dragon Blood Spirit Medicine. Hindi niya alam kung gaano mapapabuti ang bisa ng quenching pill. Sinimulan niya ang hurno at inilagay ang gamot sa espiritu, at ginamit ang malakas na apoy at banayad na apoy. Ang lahat ay kontrolado sa kanyang isipan, at pamilyar siya dito at isinasagawa sa maayos na paraan. Lalo na pagkatapos na maabot ng cultivation ni Yang Yian ang 3 antas ng Qi Refining Stage, naging mas komportable siya sa kontrol at kapangyarihan ng True Yuan Li Fire. Sa karanasan ng pagpino sa Washengji Pill noong nakaraang pagkakataon, mas komportable siya sa pagpino ng Quenching Pill sa pagkakataong ito. Ang pinagkaiba lang ay ang kalidad ng mga halamang gamot sa pagkakataong ito ay napabuti, at si Yang Yian ay hindi nang ahas na pabilisin, kaya dahan-dahan lang niya itong inumin. Ang unang pagan ng Body Tempering Pill. Kapag ang huling kamay ng paraan ng pagkolekta ng tableta ay itinapon, ang pill furnace ay nanginig, at alam ni Yang Yian na ang tableta ay matagumpay na napino. Binuksan niya ang pill furnace at nakita niya ang 12 tableta ng Body Tempering Pill sa pagkakataong ito. Medyo nagulat siya. Dapat ay 9 na lang, ngunit hindi niya inaasahan na 12:00 na pala. Matapos itong hatiin sa 2 bahagi at ilagay sa 2 bote, nakaramdam ng pagkahilo si Yang Yian. Alam niyang dahil ito sa sobrang pagkonsumo ng isip. Umupo siya sa kama para magnilay at mag-practice. Siya ay orihinal na magsasanay ng Chen-kun Zhaogang, ngunit bigla siyang nagkaroon ng ideya at naalala na ang Yuan Shenjing ni si Kung Yuan ay nasa isip niya. Ito ay isang paraan na partikular para sa mental na kapangyarihan. Sa sandaling ito, ang kanyang isip ay labis na natupok, at ang pagsasanay sa Yuan Shenjing ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Nagawa niya agad ito nang maisip niya. Nagsimula siyang magsanay ng Yuan Shenjing. Ang buong Yuan Shenjing ay may 9 na layer, ngunit napakahirap magsanay. Ito ay hindi tungkol sa pagsipsip ng espiritual na enerhiya, ngunit kapangyarihang pangkaisipan, na nangangailangan ng higit na pangunawa. Kaya sa loob ng ilang oras sa simula, naramdaman ni Yang Yian na ang unang antas ng Yuan Shenjing ay malabo at mahirap intindihin, ngunit siya ay isang matigas ang ulo na tao. Kung mas mahirap ang bagay, mas gusto niyang pag-aralan ito, at kailangan niyang malaman ito. Lumipas ang oras ng hindi namamalayan hanggang sa mabituing gabi. Sa isang tiyak na sandali, gamulo ang isip ni Yang Yian at lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. Sa wakas ay nagsimula na siya. Naramdaman niya ang kapangyarihang pangkaisipan o dapat ba nating tawagin itong espiritual na kamalayan ngayon. Ang unang antas ng Yuan Shenjing technique ay ang pagbabago ng mental na kapangyarihan sa espiritual na kamalayan, na isang pag-upgrade ng kapangyarihan. Sa unang pagkakataon, nalaman ni Yang Yian ang panloob na kamalayan at mas malinaw na naramdaman ang sitwasyon sa kanyang katawan. Higit sa lahat, ang kanyang espiritual na kamalayan ay talagang 3 metro, ibig sabihin, sa kanyang sarili bilang sentro, lahat ng bagay sa loob ng 3 metro, hanggat ito ay sakop ng espiritual na kamalayan, ay ipinakita sa kanyang isip, mas intuitive at malinaw. Kahit na siya ay bulag, ito ay kapareho ng pagkakaroon ng espiritual na kamalayan. Ito ay isang napakalakas na kakayahan sa mental na kakayahan. Sa hinaharap, kapag tinatrato niya ang mga tao, magagamit niya ang espiritual na kamalayan upang manood ng direkta at mas intuitive. Kailan nakakaharap ng mga sinaunang mandirigma, hindi niya kailangang gumamit ng perception para malabo na maramdaman ang chi at dugo, hanggat nasa loob siya ng 3 metro, malinaw niyang nakikita ang paglilinang ng kabilang partido. Ang unang antas ng pagbabago ng kapangyarihang pangkaisipan ni Yuan Shenjing tungo sa espiritual na kamalayan ay matagumpay, at si Yang Yian ay nasa mabuting kalagayan. Nang makitang 9:00 na ng gabi, naghanda si Yang Yian na pinuhin ang isang pagan ng Spirit Beast Pills para kay Daor at sa gintong unggoy upang tulungan silang gisingin ang kanilang espiritu. Anyway, ang Spirit Beast Pills ay mga ordinaryong table tasks lamang sa mundo ng cultivation, at itinuro sa kanila ng master ang mga recipe sa kanyang isipan. Matapos ayusin ang mga kinakailangang espiritual na gamot, ipinagpatuloy ni Yang Yian ang pagpino ng mga table tasks. Nang halos madaling araw na, sa wakas ay nakuha niya ang asensya ng panggamot na likido mula sa lahat ng mga panggamot na materyales, at pagkatapos, ayon sa mga tagubili ng master, tumulo siya ng isang patak ng dugo at inilagay ito sa furnace ng tableta. Matapos inumin ni Daor at ng unggoy ang Spirit Beast Pills, na pino sa ganitong paraan,
maaari silang bumuo ng isang kontrata sa isa't isa pagkatapos idagdag ang lihim na paraan, na magbibigay daan sa mas mahusay na komunikasyon at gagawin silang masunurin. Pagkatapos ay sinimulan niyang laruin ang paraan ng pagkolekta ng tableta. Sa pagkakataong ito, sa tagumpay ng unang antas ng Yuan Shanjing, ang pagpino sa isang pagan ng Spirit Beast Pills ay sa wakas ay hindi nakakapagod. Nang buksan niya ang pill furnace, mayroong siyam na emerald green na Spirit Beast Pills, eksaktong kapareho ng recipe. Matapos ang matagumpay na pagpino ng Spirit Beast Pill, natural na naisip ni Yang Yian na ibigay ito kay Dower at sa unggoy. Tiningnan niya ang Chen Kunpot sa kanyang isipan at nalaman na si Dower ay mature at lasing pa, na nagpatawa at nagpaiyak kay Yang Yian. Tungkol naman sa gintong unggoy, matagal na itong nagising. Sa oras na ito, nakakulot ito sa espasyo ng Chen Kunpot, na parang takot na takot sa hindi pamilyar na kapaligiran. Ito ay tinawag mula sa Chen Kunpot sa pamamagitan ng pag-iisip ni Yang Yian. Kumuha siya ng isang Spirit Beast Pill sa kanyang kamay at halos itinapat ito sa bibig ng unggoy, habang tahimik na binibigkas ang lihim na paraan ng pagkontrol sa mga hayop sa kanyang puso. Tumili. Ang unggoy ay gumawa ng langit-ngit na dagandong kay Yang Yian, na tila galit at natatakot. Gayunpaman, nang ang isang Spirit Beast Pill ay pinasok ni Yang Yian sa bibig ng unggoy, sa sumunod na sandali, ang buong katawan ng unggoy ay nagsimulang uminit, at ito ay patuloy na umuungal. Tumili. Ang sigaw ay nagparamdam kay Yang Yian ng kaunting inis. Buti na lang at saglit na tumigil sa pag-ungol ang unggoy. Pagkatapos ay nakita ni Yang Yian ang isang parang gasukle na marka ng dugo na lumabas mula sa noo ng unggoy, at pagkatapos ay lumipad sa kanyang noo. Hindi naman natarante si Yang Yian dahil alam niyang ito ang marka ng kontrata ng Spirit Beast, na nangangahulugan na mula sa sandaling ito, ang unggoy ay naging kanyang espiritong hayop. Siyempre, hindi pa ito tunay na espiritong hayop. Kung gusto nitong maging isang tunay na makapangyarihang Spirit Beast, kailangan ng unggoy na baguhin ang bloodline nito. Kabanata 118 Isang tunog. Matapos makipagkontrata sa unggoy, naramdaman din ni Yang Yian na nararamdaman niya ang emosyon ng unggoy. Sa sandaling ito, ang unggoy ay labis na kinabahan at natatakot kay Yang Yian. Napangiti si Yang Yian dito. Naunawaan niya na ang golden-haired Monkey King ay talagang natakot matapos niya itong mahuli sa kuweba at kinurot ang kanyang leeg hanggang sa mawalan ng malay, at sa wakas ay itinapon siya sa espasyo ng Chen Kunpot. Ngunit ngayong nakabuo na siya ng kontrata sa unggoy, natural na tretuhin ito ng mabuti ni Yang Yian. Pagkatapos ng lahat, sinabi ng master na ang unggoy na ito ay isang inapo ng bloodline ng sinaunang anim na tainga na Mekak. Kung ang bloodline ay maaaring mag-evolve at makagawa ng mga likas na mahiwagang kapangyarihan sa hinaharap, ito ay isang malaking negosyo para sa kanya. Pagkatapos, pagpapakain sa unggoy ng Spirit Beast Pill, maaari itong ituring na tumutulong sa kanya na buksan ang kanyang espiritual na katalinuhan. Sa hinaharap, dahan-daang lalago ang kanyang katalinuhan. Kung papakainin niya ito ng mga likas na materyales at kayamanan, maaari talaga siyang magpalaki ng isang makapangyarihang espiritong hayop upang maging katulong niya. Dahan-daang iniabot ang kanyang kamay at hinawakan ang ulo ng unggoy, ngumiti si Yang Yian at sinabing, huwag kang matakot. Sundan mo ako sa hinaharap. Pakikitunguhan kita ng maayos. Nang matapos siyang magsalita ay nakaramdam siya ng kakaiba. Bakit parang matatamis na salita sa isang babae? Lalaki ang unggoy na ito. Marahil ay naramdaman nito ang kabaitan mula kay Yang Yian, at huminahon ang unggoy. Pagkatapos ay tumingin siya kay Yang Yian ng may pag-usisa, at pagkatapos ay tumingin sa silid na may matinding pag-usisa. Upang palalimin ang relasyon niya at ng unggoy, kumuha si Yang Yian ng ilang pulang mabangong prutas mula sa palayok ng Chen Kun at ibinigay ang mga ito dito. Nang makita ang mapang-akit na pulang prutas, dahan-daang inabot ng unggoy ang isa sa kamay ni Yang Yian at kinain ito. Hindi nagtagal at nakain na ang 5 prutas, at naging matalik si Yang Yian. Ngunit pagkatapos ay gumawa ng isang hakbang ang unggoy na nagpasuka ng dugo ni Yang Yian. Tumalikod siya at iniligpit ang alchemy furnace, at naglabas ng isang bote na naglalaman ng 6 na tempering pills, para ibigay kay Chen Qibian, at nakakita rin ng bote ng inumin para bigyan si Chen Qibian ng 5 libra ng alak ng unggoy. Matapos gawin ang lahat ng ito, bigla siyang nakaamoy ng amoy ng ihi sa kanyang ilong. Bigla siyang lumingon at nakita niyang umihi ang unggoy sa kama, at tumalsik pa ito sa kanyang mga binti. Sa sandaling ito, puno ng itim na linya ang mukha ni Yang Yian. Galit niyang sinabi sa inosenteng unggoy, nakakatawa ka, umihi ka sa aking kama. Gayunpaman, sa pagharap sa sumpa ni Yang Yian, ang unggoy ay nagmukhang inosente at iniluwa ang isang pulang mabangong ubod ng prutas mula sa kanyang bibig na may laway at iniluwa ito sa kanya. Ako, nakakatawang unggoy, babong unggoy. Galit na nagmura si Yang Yian. Gusto mong matalo ito. Ang unggoy ay isang bilog lamang na mas malaki kaysa sa Dower, at natatakot ako na mapatay ko ito sa isang sampal. Huwag mong patulan, galit talaga. Ngunit naiintindihan din niya na ang unggoy ay isang ligaw na unggoy.
Bagamat ininom na niya ang Spirit Beast Pill, ngayon, maaari itong ituring na pagbubukas ng kanyang espiritual na katalinuhan, ngunit ang espiritual na katalinuhan ay nangangailangan ng panahon upang lumago. Sa ngayon, ang unggoy ay isang ligaw na unggoy, at maaari lamang sanayin ng dahan-dahan sa hinaharap. Sa pamamagitan ng kontrata at espiritual na katalinuhan, mauunawaan ng unggoy ang sinasabi ni Yang Yiyo. Pagkatapos huminga ng malalim, tiningnan ni Yang Yiyo ang unggoy na may madilim na mukha at sinabi, "Mula ngayon, maaari mo na akong tawaging Haududo, Lubi." Squeak! Ang unggoy ay talagang tumili ng 2 beses at tumango, na parang sinasabi na naiintindihan niya. Sa pagkakataong ito, muling natuwa si Yang Yiyo dito. Haududo, hindi ka maaaring umihi sa kama at ako sa hinaharap. Kailangan mong pumunta sa banyo, okay? Itinuro ito ni Yang Yiyo. Ang unggoy, o dapat na tawaging Haududo ngayon, ay mukhang nalilito. Natarante si Yang Yiyo. Kung iisipin, hindi nito alam kung ano ang Kabeta. Naisip ko sa aking sarili na dapat kong sanayin ito sa hinaharap. Sa oras na ito, maliwanag ang kalangitan, at isang gabi ang lumipas ng hindi namamalayan. Ngayon, handa na akong bumalik sa sinaunang kabisera. Ang mas maaga kong iwan si Lola at ang iba pa, mas mababa ang panganib sa kanila. Lahat ng mga sinaunang mandirigma ay pinupuntirya siya, kaya't mas mahusay na maakit ang kanilang pansin sa sinaunang kabisera. Sa bahay ni Chen Qibian, walang malaking problema. Pagkatapos ng lahat, sa mga salita ni Chen Qibian, maraming mga sinaunang martial artists sa sinaunang martial arts world ay mayroon pa ring moral code ng mga ilog at lawa. Ang mga sinaunang martial artists tulad nina Luo Xia at Shearer na walang bottom line ay isang minorya. Bukod dito, walang masyadong malakas na tao na may dark energy sa buong sinaunang martial arts world. Sa kabilang banda, nais ding malaman ni Yang Yiyan kung ano ang kalagayan ni Liu Ziki sa kumpanya. Humiling siya kay Zhao Na ng 3 araw na bakasyon. Ngayon ay 9 na araw na ang nakalipas. At marami pa ring taong pinapahalagahan niya. Kaya kailangan niyang umalis ngayon. Upang maiwasan ang problema sa pagpapaliwanag, ibinalik niya si Haududo sa espasyo ng Chenkunpot. Gayunpaman, sa Chenkunpot, mga 30 metro kwadrado, si Yang Yiyan ay maaaring gumawa ng isang maliit na madilim na silid para kay Haududo ng may pag-iisip, at hindi nito mapipinsala ang mga bagay na nakaimbak dito. Pagkatapos lumabas, binati niya ang kanyang lola at kapatid na babae, at pagkatapos ay hiniling kay Chen Qibian na bigyan siya ng ilang mga tagubilin, at iniabot sa kanya ang body tempering pill at monkey wine, na nagpaiyak kay Chen Qibian. Nagmamaneho papunta sa punong nayon, bumaba si Yang Yiyan sa kotse at naghanda na kumusta kay Yuan Jinfeng. Tutal aalis na siya. Namiss niya ito matapos siyang hindi makita ng 3 araw. Ngunit nang pumunta ako sa bahay ni Yuan Jinfeng, nakita kong nakalock ang pinto at walang tao sa bahay. Akala ko nakaalis na siya. Kinuha ko ang phone ko para tawagan siya, pero nakita ko na wala sa baterya. Napangiti ako ng mapait at kinailangan kong sumuko. Ilang araw na akong nasa bundok at abala sa pagpino ng elixir pagkabalik ko. Ni hindi ko na tinignan kung naka-charge ang phone ko. Pagkasakay ko sa kotse, nag-charge ako ng phone ko at umalis na. Para sa aking kapatid na siyang Shanshan, maghihintay ako hanggang sa magsimula ang kanyang universidad at pagkatapos ay babalik upang kunin siya. Anyway, hindi magsisimula ang paaralan ng higit sa 20 araw. Pagdating sa county, na-charge ko ang aking telepono, ngunit nang i-on ko ito, nakakita ako ng 12 ng mga mensahe, na nagpawis kay Yang Yiyo ng husto. Ang unang mensahe na nakita ko ay mula sa dati kong kaklase na si Gong Lingfeng. Naisipan kong kumustahin siya nang makarating ako sa bayan ng county, at itanong kung may isang Liu Ziki na makakatulong sa kanya na alisin ang kanyang backlog ng mga panggamot na materyales. Sa sandaling binuksan ko ang mensahe, nalaman ko na kasing aga ng 5 araw na nakalipas, hindi siya makontak ni Gong Lingfeng, kaya direktang nakipag-ugnayan siya kay Liu Ziki, at pagkatapos ay sinabi niyang dumiretso siya sa sinaunang kabisera upang hanapin si Liu Ziki para pag-usapan ang mga materyal na panggamot. Ang pangalawang mensahe ay ipinadala ni Liu Ziki, at ang nilalaman ay minumura siya. Yanzi, tito mo, inilunsad ang produkto at pinutol ang ribbon, ngunit ikaw, ang chairman, ay hindi sumipot. Napahiya tuloy ako. Hindi makalusot ang telepono. Tumawag ako sa bahay at sinabi ng tatay ko na pumunta ka sa bundok. Sabi mo wala kang magawa sa bundok. Anong ginawa mo na mimitas ng mga itlog ng ibon? Matagal na nagsumpa ang text message ni Liu Ziki, at sa wakas ay binago ang usapan at sinabing salamat, na humihiling sa kanya na tumawag muli sa lalong madaling panahon. Alam ni Yang Yiyan na ang pasasalamat ni Liu Ziki ay marahil tungkol sa paggamit niya ng kanyang pangalan para kumuha ng 200,000 yuan para sa kanilang pamilya. Ang ikatlong mensahe ay mula kay Zhao Nan, nagtatanong kung kailan babalik si Yang Yiyan. Ito ay isang maliit na bagay sa panahon ng bakasyon, ngunit ang pangunahing punto ay hindi siya makausap sa telepono ng ilang araw. May nangyari ba?
Ang mensahe ni Zhao Nan ay puno ng pag-aalala, na nagpasaya kay Yang Yian. Ang pang-apat na mensahe ay mula kay Ouyang Yuking. Nagulat si Yang Yian nang makita niya ang kanyang mensahe. Binasa niya ang nilalaman at sinabing hindi siya makadaan sa telepono at namiss siya ni Leyley. Sa katunayan, may pag-aalala sa pagitan ng mga linya. Ang ikalimang mensahe ay mula kay Lin Huan. Ang mga salita ay puno ng pananabik, na nagpamula kay Yang Yian at medyo nakonsensya. Ang pang-anim na mensahe ay mula kay Liu Shanhai, na labis na nababalisa at nagsabi na ang The Beauty Pill ay wala na at nagtanong kung kailan babalik si Yang Yian. Ang ikapitong mensahe ay mula sa isang taong halos nakalimutan niya, si Bu Qingmei, isang batang babae na nakapanayam sa kumpanya noong panahong iyon. Sinabi niya na noon pa man ay gusto niyang pasalamatan si Yang Yian sa pagbibigay sa kanya ng trabaho at gusto niyang imbitahan siya sa hapunan. Ngumiti si Yang Yian at sinabi sa kanyang sarili, posibleng makipag-dinner date kasama ang isang magandang babae. Ang ikawalong mensahe ay mula kay Yu Jia, isang kaklase sa high school. Hindi daw siya makausap sa telepono. Gusto niyang maghapunan kasama si Yang Yian para pasalamatan ito sa sobrang galit sa kanya noong araw na iyon, ngunit hindi gumana ang telepono. Sa wakas, nagpadala siya ng text message na nagsasabing umalis na siya at bumalik sa Yancheng. Sa huli, sinabi niya, kung maaari, sana ay pumunta si Yang Yian sa Yancheng para makita siya. Ang pangungusap na ito ay lubhang kawili-wili. Isang batang babae ang nagkusa para hilingin sa isang lalaki na makita siya. Ito ba ay isang nakatagong pag-ibig? Si Yang Yian ay nangangarap ng gising. Ang ikasyam na mensahe ay mula kay Yuan Jinfeng. Puno ng hinanakit ang mga salita. Sinabi niya na isinama niya ang kanyang mga magulang sa paglalakbay upang makapagpahinga. Sinabi rin niya na kapag bumalik siya mula sa paglalakbay, pupunta siya sa sinaunang kabisera upang hanapin siya, na nag-iiwan ng mapa ng puso. Kailan? Ang ikasampung mensahe ay naklik, si Yang Yian ay natigilan ng mahabang panahon. Ito pala ay isang mensahe mula kay Ning Ke, ang matigas na babaeng inspector, na nagsasabing siya ay nakalabas na sa ospital at na-promote dahil sa insidente sa dalawang kriminal. Inanyayahan niya ito sa hapunan upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Sa pag-iisip sa magandang inspector, hindi maiwasan ni Yang Yian na isipin ang eksena ng paggagamot sa kanyang pinsala noong araw na iyon, at ang kanyang isip ay medyo gamulo. Ang huling 10 mensahe ay mula sa ilang mga kakilala at kaklase. Sa pagmamaneho, wala namang importanteng tawag kaya naisipan niyang bumalik sa hapon at diretsyong hanapin ang mga iyon pagkabalik niya. Noong tanghali, bumaba si Yang Yiu sa highway sa intersection ng 3 probinsya. Pagkababa niya sa highway ay may nakita siyang kotse na nakaparada sa gitna ng kalsada. Tila nasira ang sasakyan. Makalipas ang ilang minutong paghihintay, wala siyang nakitang tao, at naisip niyang tulog na ang driver sa loob ng sasakyan. Siya. Bumaba lang ng sasakyan para tingnan. Lumapit siya sa lid at kinatok ang baso ng 3 beses. Unti-unting bumagsak ang bintana ng sasakyan. Gayunpaman, sa sandaling ito, tumayo ang buhok ni Yang Yiu. Bumuhos ang malamig na pawis, at mabilis siyang umatras nang hindi nag-iisip. Bang! Sa sandaling ito, umalangaw ang isang putok ng baril. Naramdaman ni Yang Yiu na parang tinamaan ng mabigat na martilyo ang kanyang dibdib, at ang kanyang katawan ay bumagsak ng hindi sinasadya. Kabanata 119 siya ay isang halimaw na hindi mapatay. Nabaril. Ito ang unang reaksyon sa isip ni Yang Yiu. Kahit na siya ay isang mahusay na magsasaka, siya ay nasa entry level na 3 antas lamang ng chi refining stage. Hindi niya makayanan ang mga modernong thermal weapons. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya inaasahan na may tao sa loob ng sasakyan ang babarilan siya. Ito ay pinaghandaan. Sa susunod na sandali, nag-react si Yang Yiu at parang hindi siya nasugatan. Siya. Hinawakan ang lugar kung saan siya binaril at walang dugo. Pagkatapos ay naisip niya ang purple gold na silk na damit sa kanyang katawan. Sa mga salita ng kanyang amo, ito ay isang pang-iwas na damit ng mas mababang antas ng espiritual na sandata, na makatiis sa pag-atake ng great perfection ng chi refining stage, at halos hindi makayanin ang pag-atake ng cultivator sa foundation establishment stage. Ang espiritual na sandata ay isang espiritual na sandata, hindi isang ordinaryong piraso ng damit, ngunit higit na mas makapangyarihan kaysa sa isang bulletproof vest. Medyo masakit lang sa lugar kung saan siya binaril, at walang malaking problema. Sa sandaling binaril si Yang Yiu, gumulong siya pababa sa kanal sa gilid ng kalsada. Sa oras na ito, narinig niya ang pag-uusap ng isang lalaki at isang babae. Sabi ng isang lalaki, tingnan mo, mabisa pa rin ang baril. Kahit na ang pinakamakapangyarihang sinaunang mandirigma ay hindi makakapigil sa mga bala. Malamig na bumantong hininga ang babae at sinabing, Shen Bai Chen, bilang isang sinaunang mandirigma, ito ay tungkol sa panloob na lakas. Hindi ka makakalayo gamit ang baril. Matuto mula sa iyong kuya Chen Baiwan.
Isa rin siyang mamamatay tao, ngunit hindi siya gumagamit ng baril para pumatay ng mga tao. Pumunta at tingnan kung patay na siya. Wang Yilan, itigil mo na ang pagsasalita ng walang kaparirikan. Hindi ko kailangan ng baril. Kaya mo bang harapin si Yang Yiyo gamit ang iyong pangalawang antas na dark energy? Huwag kalimutan ang Western Region Rakshasa babae at Shira kapatid. Pumunta sila sa Shangyang Village ngunit hindi na lumabas. Ano ang ibig sabihin nito? Alam mo naman di ba? Parehong nasa ikalawang antas ng dark energy ang magkapatid na iyon. Ikaw at ako ay nasa isang misyon na patayin si Yang Yiyo. Mas mabuti pa kung mahahanap natin ng maliit na Peiyuan Pil sa kanya. Sabi ng babaeng tinawag ni Chen Baichen kay Wang Yilan. Gayunpaman, kung gusto mong makamit ang isang bagay sa martial arts, ipinapayo ko sa iyo na huwag maglaro ng mga baril. Malamig na bamantong hininga si Wang Yilan. Okay, itigil mo na. Matagal na kayo ng kapatid ko, nahawa ka na niya. Nangungulit ka tuloy. Totoo na tayo ay mga sinaunang mandirigma, ngunit ang saligan ay tayo ay mga mamamatay, at ang kumita ng pera ay ang unang prioridad. Hindi ko lang maintindihan kung bakit iginiit ng kapatid ko na pumunta kaming dalawa ng personal samantalang si Yang Yiyo ay isang tao lang, hindi isang Diyos. Ang pagpapadala ng dalawang ordinaryong miyembro ay maaaring mag-asikaso nito sa isang shot. Talaga. Bamulong si Chen Baichen at naglakad pababa sa kanal. Narinig ni Yang Yiyo ang lahat ng sinabi ng dalawa. Bahagyang tumibok ang kanyang puso. Sa sinabi ng dalawa, miyembro talaga sila ng killer organization. May killer organization sa Jiusho. At ito ay isang mamamatay na organisasyon na binubuo ng mga sinaunang mandirigma. Dahil dito, medyo nalilito si Yang Yiyo. Hindi ko moari kung bakit siya ang pinuntirya ng killer organization. Dumating din kaya sila para agawin ang formula ni Xiao Peiyuan para sa mga balitang inilabas ng sinaunang martial arts world. Ito, walang saysay na isipin ito. Kung gusto nila ang formula, hindi na lang nila babarilan at papatayin ang mga tao. Paano kung wala sa kanila ang formula at patay na ang tao, saan nila makukuha ang formula? Masasabi lamang na sinsero ang kabilang partido sa pagpatay sa kanya. Sa pag-iisip nito, nakaramdam si Yang Yiyo ng lamig sa kanyang puso. Parang may gustong pumatay sa kanya. Speaking of offended enemies, marami talaga, pero kakaunti lang talaga ang kayang kumuha ng sinaunang warrior killer organization. Sa ganitong paraan, ito ay malinaw na higit pa. Ang tanging dalawang pamilya na maaaring umupo ng sinaunang mandirigmang mamamatay ay ang pamilyang Ma sa Hilagang Kanluran at ang pamilyang Ye sa Yancheng. Natalo niya sina Ma Xiaoliu at Ye Kai. Pareho silang mula sa mga sinaunang martial arts na pamilya. Hindi naman siguro mahirap para sa kanila na makipag-ugnayan sa sinaunang martial arts killer organization kasama ang kanilang malalaking pamilya. Kung ordinaryong tao lang, baka hindi pa nila alam ang pagkakaroon ng mga sinaunang martial artist, lalo pa ang sinaunang martial arts killer organization. Mapamilya, kayong pamilya, hintayin mo ako. Kinagat ni Yang Yiyo ang kanyang mga ngipin sa kanyang puso. Sa sandaling ito, inilagay niya ang dalawang sinaunang martial arts na pamilya sa blacklist sa kanyang puso. Dahil kinuha ng kabilang partido ang sinaunang martial arts killer upang kitilin ang kanyang buhay sa anumang paraan, ito ay isang away na hindi matatapos. Kung makakabalik siya sa pagkakataong ito, tiyak na iimbestigahan niya ang dalawang pamilya. Kung makakita siya ng anumang mga pahiwatig, sasagutin siya ng kulog. Napakaduwag para sa isang marangal na tagapagmana ng paglilinang na pinilit ng isang sinaunang martial arts na pamilya. Kung hindi niya tinuruan ng leksyon ang mga sinaunang martial arts na ito, hindi niya talaga alam kung ilang mata ang hari ng kabayo. Napaka-importante ng employer sa pagkakataong ito at nagbigay ng maraming pera, kaya gusto ng kapatid mo na maging walang kwenta. Hinayaan niya kaming pumunta dahil sa tiwala. Bumaba ka at tingnan mo. Kung hindi ito gumana, mag-shoot ng 2 beses pa. Kung gusto mong lumaban, patayin mo sila. Sa oras na ito, sinabi ng babaeng nagngangalang Wang Yilan kay Chen Baichen. Nakinig si Yang Yiyo sa mga yapak at nakita niyang pareho silang bumaba. Sumandal siya sa gilid ng kanal at hindi siya makita sa itaas. Ang kabilang partido ay may baril, kaya hindi siya nang ahas na maging pabaya. Nanigas ang buong katawan niya, naghihintay na bigyan ng nakamamatay na suntok ang kabilang partido. 4 o 5 metro lang ang slope nito. Maya-maya ay narinig niya ang tunog ng mga yabag na umaabot ng 1 metro. Alam ni Yang Yiyo na oras na para lumaban. Kung hindi siya lalaban, babarilan siya ng kabilang partido kapag nakita siya. Kung siya ay binaril sa katawan ng kulay purple na gintong sutla na damit, kaya pa niya, ngunit kung siya ay binaril sa ulo, siya ay tapos na. Labis ang pasasalamat ni Yang Yiyan na nagkaroon siya ng espiritual na kamalayan pagkatapos magsanay ng Yuan Shenjing. Sa oras na ito, sa loob ng saklaw ng kanyang espiritual na kamalayan, nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Chen Baichen, na may hawak na baril, papalapit ng maingat sa hakbang-hakbang. Sa likod niya ay isang babaeng nagngangalang Wang Yilan.
Pareho silang mukhang mas bata sa 25 o 26 na taong gulang. Si Chen Baichen ay may hawak na baril, at si Wang Yilan ay may hawak na isang sinaunang espada, nakadamit tulad ng isang sinaunang mandirigma. Hanggat ang dalawa ay nasa kanyang espiritual na kamalayan, magagawa ni Yang Yian na harapin sila. Pagkalapit ni Chen Baichen ng 1 metro, pinakilos ni Yang Yian ang tunay na chi ng kanyang buong katawan at inayos ang kanyang estado sa tuktok. Sa isang pag-iisip sa kanyang isipan, naglabas siya ng isang maikling espada mula sa espasyo ng Chen Kunpot pagkatapos patayin si Shira, at biglang tumalon mula sa kanal, at pinutol ang palso ni Chen Baichen na may hawak na baril. Bang! Gayunpaman, minamaliit niya ang bilis ng pagbaril ni Chen Baichen at ang kanyang reaksyon. Nang siya ay tumalon, si Chen Baichen ay nagulat, ngunit siya ay bumaril sa unang pagkakataon. Buti na lang at ang putok na ito ay tumama pa rin sa kanyang dibdib sa halip na sa kanyang ulo. Sa proteksyon ng kanyang buong katawan na puno ng totoong chi, nilabanan ni Yang Yian ang lakas ng putok na ito, at ginawa lamang ang kanyang katawan na ikiling sa hangin. Gayunpaman, ito ang dahilan kung bakit siya nawala ng target ng tadtad ng palso ni Chen Baichen na may hawak na baril. Pero, paanong hinayaan ni Yang Yian ang pagbaril na ito? Sa sandali ng pagbaril, direktang inipon niya ang kanyang lakas at ginamit ang kanyang tunay na chi upang ihagis ang isang talampakang maikling espada sa kanyang kamay ng direkta sa palso ni Chen Baichen na may hawak na baril. Isang siguradong hit. Ang kalahating braso ni Chen Baichen na may hawak ng baril ay pinutol ng punyal ni Yang Yian na puno ng totoong enerhiya. Bumagsak ang dagwang braso sa lupa habang hawak pa rin ang baril. Ilang sandali lang ang nakalipas, nang tumalon si Yang Yian, talagang natakot si Chen Baichen at hindi na mamalayan na nagpaputok dahil sa kanyang likas na reaksyon. Gayunpaman, nang makitang maayos si Yang Yian matapos barilin, at naglabas pa ng punyal para putulin ang kanyang braso, ang takot na puso ni Chen Baichen ay halos lumundag mula sa kanyang lalamunan, at may isang pangungusap lamang sa kanyang isipan, siya ay isang halimaw. Sa parehong oras, si Wang Yilan, na sumusunod sa likod ni Chen Baichen, ay mas natakot kaysa sa nauna. Binaril siya ng 2 beses at magaling. Nagawa niyang lumaban at putulin ang kalahati ng braso ni Chen Baichen. Ang gayong malakas na tao ay lampas sa kanyang ketulusan. Ang unang reaksyon ni Wang Yilan ay tumakas. Siya ay nasa 2nd antas lamang ng dark power. Kahit na siya ay isang mamamatay tao, siya ay mas makapangyarihan kaysa sa mga ordinaryong dark power warriors. Naiimbestigahan na niya noon si Yang Yian at nalaman na hinanap ng magkapatid na Luo siya at Shira si Yang Yian, ngunit hindi sila nakalabas ng Xiangyang village. Kaya't ang resulta ng kanyang pakikipag-usap kay Chen Baichen ay mayroong iba pang mga sinaunang martial arts masters sa Xiangyang village, ang bayan ni Yang Yian, at may mga katulong si Yang Yian, kung hindi, paanong hindi na makakabalik ang magkapatid na Shira? Hindi inakala ng dalawa na kayang patayin ni Yang Yian ang dalawang magkapatid na Shira na mag-isa, ngunit inisip lang na may iba pang sinaunang martial artist na tumutulong sa Xiangyang village. Pagkatapos ng talakayan, nakuha nila ang balita na aalis na si Yang Yian patungo sa sinaunang kabisera, kaya't hinintay siya ng dalawa pabalik sa sinaunang kabisera. Naging matagumpay ang paghihintay. Si Yang Yian ay tinamaan ni Chen Baichen at gumulong sa kanal. Ngunit sa sumunod na sandali, 2 beses na tinamaan si Yang Yian at hindi napatay. Ang pagbabagong ito ay natakot kay Wang Yilan sa kanyang talino. Naniniwala na siya ngayon na walang ibang mga sinaunang mandirigma sa Xiangyang village. Hindi na bumalik ang magkapatid na Shira at tiyak na pinatay ni Yang Yian. Hindi siya mapatay kahit na may baril. Isa siyang walang kamatayang halimaw. Pagharap sa ganyang halimaw, kung hindi ka tatakbo, bobo ka. Kaya ginamit ni Wang Yilan ang lahat ng kanyang lakas para mabilis na umatras at makatakas. Para sa kanyang kasamang si Chen Baichen, mas gugustuhin niyang mamatay kaysa hayaang mamatay ang kanyang kapwa Daoist. Nakita ni Yang Yian ang babaeng pumatay na si Wang Yilan na tumatakbo, ngunit hindi niya ito hinabol dahil may sumisigaw na Chen Baichen sa ilalim ng kanyang mga paa at isang baril sa lupa. Gusto niyang patayin muna ang nasa lupa. Lumapit siya at nagpaputok ng agos ng totoong apoy upang masunog ang bilang braso ni Chen Baichen na may hawak na baril at ang pistola at naging abo. Kinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata, tumingin sa takot na si Chen Baichen at malamig na nagtanong, sabihin mo sa akin, anong uri ng mamamatay na organisasyon ka? Sino ang nagtanong sa iyo na patayin ako? Bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Kabanata 120 Bone Flower Killer Organization. Si Chen Baichen ay pinutol ni Yang Yian ang isang braso, at ipinakita ni Yang Yian ang kanyang kakayahang mag-apoy mula sa manipis na hangin, na sumunog sa kanyang putol na braso at pistola na naging abo sa isang iglap. Natakot na siya. Hindi mahirap gumawa ng apoy mula sa manipis na hangin. Si Chen Baichen ay nakakita ng mga mahiwagang kamay at kayang gawin ito, ngunit iyon ay isang panlilinlang lamang, at ito ay isang panlilinlang na hindi maaaring magsunog ng anuman.
Gayunpaman, ang apoy na ginawa ni Yang Yiu mula sa manipis na hangin ay sumunog sa putol na braso at pistola na naging abo sa ilalim ng ilong ni Chen Baichen. Ang ganitong kakaibang eksena ay ganap na lumampas sa kaalaman ni Chen Baichen at binaligtad pa ang kanyang pananaw sa mundo. Ang mga pamamaraan ng mga sinaunang martial artist ay parang walang kamatayang pamamaraan para sa mga ordinaryong tao. Si Chen Baichen mismo ay isa ring sinaunang martial artist, at nakita niya ang mga pamamaraan ng martial arts ng kanyang kapatid na si Chen Baiwan. Alam niya na ang mga makapangyarihang sinaunang martial artist ay kahanga-hanga. Ngunit gaano man sila kahanga-hanga, wala silang mga pamamaraan ni Yang Yiu. Sa kanyang mga mata, si Yang Yiu sa kanyang harapan ay hindi isang tao, ngunit isang halimaw, isang pervert na lampas sa kanyang imahinasyon. Hindi lamang siya namatay pagkatapos ng 2 putok, ngunit nagawa rin niyang gumawa ng apoy mula sa manipis na hangin upang masunog ang mga bagay. Pinagmasdan niya ang kanyang braso na nasunog at naging abo. Ang lahat ng mga pagkabigla na ito ay nagpabagsak sa pumatay na si Chen Baichen. Nang marinig ang malamig na mga salita ni Yang Yiu, natakot siyang nagsabi, Ikaw, hindi mo ako mapapatay. Ang kapatid ko ang pinuno ng hilagang kanlurang distrito ng Guhua, ikaw. Kung papatayin mo ako, hindi mabubuhay ang iyong buong pamilya. Nang marinig ni Yang Yiu ang banta ni Chen Baichen sa buong pamilya, nanlamig ang kanyang mga mata at sinampal niya si Chen Baichen sa mukha. Sumigaw si Chen Baichen na lumalabas ang 4 o 5 ngipin. Sabihin mo lang kung ano ang hilingin ko sa iyo, huwag magsalita ng walang kaparekan, kung hindi, gagawin kitang buhay na mas masahol pa sa kamatayan, ang huling salita ni Yang Yiu. Nang inag ang buong katawan ni Chen Baichen at mabilis na sinabi, Ako. Sabi ko, huwag na lang. Ako si Chen Baichen, miyembro ng Guhua Killer Organization ng Jiushou Ancient Warriors. Ako ang nakababatang kapatid ni Chen Baiwan, ang pinuno ng Guhua sa Northwest Hall. Pinatay ka namin dahil sa tiwala ng isang tao. Kami ay isang mamamatay na organisasyon. May nagbayad sa amin para pumatay ng tao. Bitawan mo ako. Sino ang gustong pumatay sa akin? Tanong ni Yang Yiu sa malalim na boses. Hindi ko mabubunyag ang impormasyon ng employer. Bago siya matapos magsalita, itinaas ni Yang Yiu ang kanyang kamay at nabali ang isa niyang braso, dahilan para mapasigaw si Chen Baichen. Sabi ko, ito ang pamilya Yan ng Yancheng. Bumagsak si Chen Baichen. Ito ang pamilyang Yan ng Yancheng. Sigurado si Yang Yiu sa kanyang puso. Pagkatapos ay pinaikit niya ang kanyang mga mata at binali ng diretso ang leeg ni Chen Baichen. Hindi niya gusto ang ganitong uri ng mamamatay tao. Dahil gusto niya itong patayin, kailangan niyang maging handa sa kamatayan. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpaputok ng isang stream ng tunay na essence fire para masunog ang katawan ni Chen Baichen bilang abo. Nang makita ang direksyon ng babaeng nagngangalang Wang Yilan na tumakas, sinundan siya ni Yang Yian. Sa kanyang kasalukuyang antas ng cultivation ng 3 antas ng chi refining at ang paggalaw ng katawan ng agila sa 5 elements pull-up technique, napakabilis pa rin niya at naniniwalang makakahabol siya sa isang ordinaryong sinaunang mandirigma. Makalipas ang halos 2 minutong paghahabol ay nakita niya sa kanyang isipan ang babae. Sa sandaling ito, tumatakbo siya sa direksyon ng highway at kagubatan, 100 metro lang ang layo. Inilipat ni Yang Yian ang kanyang tunay na enerhiya sa buong katawan at binilisan upang makahabol. Dahil siya ay isang mamamatay tao, at isang mamamatay tao na dumating upang patayin siya, siya man ay isang babae o hindi, siya ay isang kaaway sa mga mata ni Yang Yian. Sinabi ng master na ang pagiging mabait sa kaaway ay nagil-ilibing sa sarili, kaya hindi nilayo ni Yang Yian na palayain siya. Si Wang Yilan ay tumakbo palayo sa takot. Sa isang tiyak na sandali, nakita niya ang isang figure sa kanyang peripheral vision. Nang lumingon siya, nakita niyang si Yang Yian ang naabutan niya. Natakot siya hanggang sa mamatay at sinubukan niyang tumakas, ngunit unti-unti siyang naging desperado. Nalaman niya na si Yang Yian, na malapit na humahabol sa kanya, ay napakabilis at ang distansya ay pinaikli sa 40 o 50 metro. Nang si Wang Yilan ay halos handa ng sumuko sa pagtakas, siya ay nasa dead end na. Tumakbo siya sa gilid ng bangin nang hindi niya namamalayan. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita niyang 12-12 metro ang taas nito. May malaking ilog sa ibaba, na mukhang napakalalim. Nang makita niya ito, nakaramdam siya ng pag-asa. Kung tumalon siya, mula sa isang lugar na 12-12 metro ang layo, may malaking ilog sa ibaba, at maaaring may kislap ng pag-asa, ngunit alam din niya na kapag nahulog siya sa mga kamay ni Yang Yian, tiyak na mamamatay siya. Pumikit lang siya at ibinaba ang bangin na 12-12 metro ang taas. Narating din ni Yang Yian ang gilid ng bangin sa sandaling tumalon si Wang Yilan. Nang makita niya ang pagiging mapagpasyahan ng babaeng ito, hindi niya maiwasang humanga sa kanya. Ang bangin sa ibaba ay hindi bababa sa 70 hanggang 80 metro ang taas. Kahit na may malaking ilog sa ibaba, kung tumalon siya mula sa ganoong kataas na lugar, maaaring mapatay siya sa pagkahulog o malunod.
Sa susunod na segundo, isang tilamsik ng tubig ang lumitaw sa ilog, at ang figure ni Wang Yilan ay tuluyang nawala sa ilog. Sinabi ni Yang Yian sa kanyang sarili, mapalad kang nabuhay, ngunit ang pag-asa ay manipis. Pagkatapos nito, bumalik siya sa parehong paraan. Pagkarating niya sa harap at likod ng sasakyan, diretso niyang itinulak ang sasakyan ni Chen Baichen at Wang Yilan, na nakaharang sa gitna ng kalsada, sa kanal sa gilid ng kalsada, at pagkatapos ay nagpatuloy. Sa pagkakataong ito, inuna niya ang pamilya Yen ng Yancheng bago ang pamilyang Maria. Talagang ginamit niya ang killer organization para patayin siya, na umabot sa kanyang ilalim. Ang pumatay ay para lamang sa pera. Labis na nag-aalala si Yang Yian. Paano kung may umupo ng isang mamamatay tao para patayin ang kanyang pamilya? Bagamat sinabi ni Chen Qibian na mayroong isang bakal na panuntunan sa sinaunang martial arts world na hindi kayang salakayin ng mga sinaunang martial artist ang mga ordinaryong tao. Kapag nagawa na nila, hahabulin sila ng buong mundo ng sinaunang martial arts kung malalaman sila, ngunit maaaring may mga sinaunang martial artist tulad ng babaeng kapatid na babae na luos siya na walang prinsipyo, at ang layunin ng pumatay ay kumita ng pera. Hanggat binibigyan sila ng pera, hindi ba pwedeng salakayin ang mga ordinaryong tao? Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng inis si Yang Yian. Ang kasalukuyang sitwasyon ay tila napakasama. Ang pinatay na si Chen Baichen ay nakababatang kapatid ng pinuno ng killer organization na guhuha sa hilagang kanlurang bulwagan. Kung hindi nakatakas si Wang Yilan, maaaring naantala siya ng ilang sandali, ngunit kung si Wang Yilan, ang babaeng pumatay, ay nakatakas mula sa ilog. Pagkatapos ay magkakaroon siya ng isang mas malakas na puwersa ng kaaway. Ang Bone Flower Killer Organization ay may isang sangay, na nagpapakita na ang killer organization na ito ay napakalakas. Kapag na-target siya ng naturang killer organization, may isip na hindi na siya magkakaroon ng mapayapang buhay sa hinaharap. Gayunpaman, ngayong napatay na ang lahat, wala na siyang magagawa para mag-alala tungkol dito. Maaari lamang niyang patuloy na mapabuti ang kanyang paglilinang. Ang isang malakas na paglilinang lamang ang maaaring maprotektahan ang kanyang sarili at ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Sa lakas, maaari niyang direktang patayin ang malalaking pamilya tulad ng mga pamilyang Ye at Ma, at gumamit ng dahas para sumuko sila, para hindi na sila maglakas loob na pukawin siya muli. Marami siyang iniisip sa daan, at bago niya nalaman, sa wakas ay bumalik siya sa sinaunang kabisera sa gabi. Pagka-uwi, gusto niyang Yian na tawagan isa-isa, ngunit medyo pagod siya matapos maranasan ang insidente ng killer ngayon, at hindi siya nag-practice. Inilabas niya si Hao Dudo mula sa Chenkunpot Space at natulog. Siya. Orihinal na gustong palayain din si Daor Xiangxiang, ngunit nalaman niyang natutulog talaga si Daor Xiangxiang. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid, nalaman ni Yang Yian na si Daor ay talagang may mahinang espiritual na pagbabago sa kanyang katawan. Bigla niyang naisip sa kanyang sarili, maaaring si Daor ay uminom ng monkey wine at nag-activate ng kanyang espiritu ng mag-isa. Siya. Hindi lang inistorbo si Daor at hinayaang magpatuloy itong matulog sa espasyo ng Chenkunpot. Kinaumagahan, nagising si Yang Yian sa pagtunog ng kanyang mobile phone. Hinailan niya ang panimulang punto at nakita niyang si Liu Ziki ang tumawag. Sa sandaling nakakonekta ang tawag, direktang nagmura si Liu Ziki, "Tito, sa wakas nakakonekta na ang iyong telepono. Akala ko nawawala ka sa panahong ito. Isusumbong ko sana sa pulis. Kailan ka babalik?" Maraming reklamo si Liu Ziki sa telepono. Mapait na ngumiti si Yang Yian at sinabi pagkatapos siyang pakinggan, "Kakabalik ko lang kagabi. Hahanapin kita mamaya. Bumalik ako kagabi. Bakit hindi ka tumawag? Ni hindi mo alam ang tungkol sa aplikasyon ng kumpanya. Sabik na sabik akong pag-usapan ito sa iyo. Okay, dahil nakabalik ka na, dali. Hihintayin kita sa kumpanya. Okay, pupunta ako kaagad." Hindi na nagtanong si Yang Yian at dinala si Hao Dudo sa kumpanya. Natatakot siyang umihi ang nakakatawang unggoy sa bahay. Sa kabutihang palad, si Hao Dudo ay uminom ng Spirit Beast Pill, at nagkaroon ng kontrata ng Spirit Beast kay Yang Yian, upang maunawaan niya ang kanyang sinasabi at hindi siya natatakot na tumakbo siya. Makalipas ang kalahating oras, pumunta si Yang Yian sa Yunqi Company, na sinundan ni Hao Dudo. Naglakad ang lalaki at ang unggoy sa elevator, dahilan para mausisa ang mga taong pumapasok at lumabas ng gusali. Si Hao Dudo ay may gininto ang buhok at mukhang napaka-cute. Sinundan niya si Yang Yian ng masunurin. Pagpasok sa elevator, may nakasalubong siyang tatlong babae, na hindi maiwasang asarin siya. Ang isa sa kanila ay kumuha ng tsokolate at ibinigay kay Hao Dudo. Nang walang sinasabi si Yang Yian, gusto ni Hao Dudo na kainin ito at tumingin kay Yang Yian. Ngumiti si Yang Yian at nagpasalamat sa mga babae, at hinayaan si Hao Dudo na kunin ang tsokolate. Sa tango ni Yang Yian, naging matapang si Hao Dudo. Nag-somersault siya at tumalon kaya napangiti ang tatlong babae. Ang tatlong tao ay mula sa isang kumpanya sa ikapitong palapag.
Nang makarating sila sa ikapitong palapag, bumukas ang pinto ng elevator, at biglang tumili ang isa sa mga babae. Lumingon si Yang Yio, ngunit agad na nakaramdam ng sobrang kahihiyan. Sa sandaling ito, nais niyang makastate niya si Hao Dudo. End of this chapter.